Clara, bigyan mo ako ng bago, mahal. Ikaw lang ang pumupunta araw-araw. Ang swerte ng asawa mo. Na nakapag-asawa ng babaeng ganito kasipag at kahanga-hanga. Oh, napakabait ninyo, Ginang Smith. Eto na. Salamat. Tigil diyan. Mula ngayon, ang lugar na ito ay nasa aming kontrol. Gusto mong magtayo? Magbayad muna ng proteksyon. Ang aming Apex Syndicate ay mas makapangyarihan pa sa 4 na malalaking pamilya ng lungsod ng Acacia. Sa buong lungsod ng Acacia, sino ang maglalakas loob na walang respeto kay President Carter? Apex Syndicate? Uy, ang ganda ng ginang pinuno. Magbayad ka. $2,000. Umalis ka. Inuutusan mo akong umalis? Ang tapang mo, ha? Dahil ayaw mong magbayad, mga kasama, sirain ninyo ito. Clara, baka dapat ka na lang magbayad. Mas mahalaga ang buhay mo. Magbayad ng proteksyon? Hindi sila karapat-dapat. Hindi karapat-dapat? Ipapakita ko sa iyo kung karapat-dapat ako. Tigil ngayon din. Maestro Carter, bakit kayo narito ng personal? Ang lakas ng loob mo. Kung hindi dahil kay Binibining Clara noon, magiging wala pa rin ako kundi isang tambay sa lansangan. Lalakas loob ka bang walang respeto sa kanya? Ano? Ang inyong alagad, si Carter, ay nagbibigay galang kay Binibining Clara. Apex Syndicate, kailan naging isang tagpuan ng mga manggugulo? Kung hindi mo kayang pamahalaan ang iyong mga tao, ikaw at ang iyong pamilya Carter ay maaaring mawala mula sa lungsod ng Acacia. Naiintindihan. Lucas, hindi ba sinabi ko sa iyo na wag mo akong abalahin? Binibining Clara, isinugo ako ng patriarka upang kayo'y ibalik. 5 taon na ang nakalipas. Ang buong pamilya Quinn ay naghihintay sa inyo. Kami ay magalang na nag-aanyaya kay Binibining Clara na bumalik sa pamilya Quinn at manahin ang posisyon ng patriarka. Bilang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Quinn, sa wakas ay babalik na ba kayo? Ang aking mapayapang buhay ay lubusang sinira ninyo. Kung ganoon, sige, mag-usap tayo. Paano na ang mga bagay na ipinagkatiwala ko sa iyo, umuunlad? Huwag kayong mag-alala, Binibining Clara. Lihim kong tinulungan ng Sterling Group na lumago hanggang sa mga asset na mahigit $1 bilyon. Ngayong gabi, kapag pumirma siya ng kontrata na $10 bilyon kasama ang Apex Syndicate, bigla siyang magiging isang umuusbong na bituin sa mundo ng negosyo ng sentralya. 5 taon na ang nakalipas. Iniligtas ni Victor ang buhay ko. Gusto niyang magtagumpay sa sarili niyang pagsisikap. Kaya ako naging ordinaryong tao upang manatili sa tabi niya. Ngayon ay oras na upang sabihin sa kanya kung sino talaga ako. Ngunit Binibining Clara, si Victor ay nagiging malapit sa isang babae kamakailan. Dapat ko bang siya sa atin ito? Sinasabi mo bang pinagtaksilan ako ni Victor? Binibining Clara, hindi ko ito sinasabi ng walang dahilan. Maintindihan mo kapag nakita mo ang mga larawan. Hindi ko kailangan makita ang mga ito. Nitong 5 taon, kasama ko si Victor, na ginagawa ang lahat mula sa simula. At mayroon kaming aming kaibig-ibig na anak na babae, si Mia. Hindi siya gagawa ng ganoon. Tiwala ako sa kanya. Sapat na iyan. Pagkatapos kong ipagdiwang ang kaarawan ni Mia ngayong gabi, sasabihin ko kay Victor ang totoo. At pagkatapos, ay babalik ako ng tuluyan. Oo, Binibining Clara. Clara? Talaga bang ikaw ay isang uri ng tagapagmana? Ginang Smith, pagkatapos ngayon, malamang, hindi na ako magtitinda sa palengke. Hindi ko hahayaan ang sino man nasaktan si Binibining Clara. Umalis ka. Alamin mo kung nasaan si Victor Sterling ngayon. Oo. Napakaganda ni Mia. Ito ang pang-ipit ng buhok na binigay mo sa akin, Mom. Salamat, Mom. Mom, nasaan si Dad? Maging mabuti ka, Mia. Si Dad ay may kliyenteng kinakausap dito. Kapag tapos na siya sa negosyo, darating siya at ipagdiriwang ang kaarawan ni Mia. Mom, tingnan mo. Lumabas si Dad. Pero, sino ba yung babaeng nakahawak sa braso ni Dad? Clara? Mia, maghintay ka rito para kay Mom. Narinig mo ba? May isang malaking tao na nag-request na ang Apex Syndicate natin ay makipagtulungan sa Sterling Group sa isang proyektong $10 bilyon. Nagtataka ako kung ano ang ginawa ni Victor para magkaroon ng ganyang swerte. Sterling Group, Victor Sterling. Mukhang, kung makakabit ako sa lalaking ito, makakapasok ako sa Apex Syndicate. Kung mahawakan ko lang ang umuusbong na batang ito, si Victor Sterling, tiyak na aangat ang pamilya Hayes. At para sa babaeng iyon, wala siyang laban sa akin. Clara! Anong ginagawa mo rito kasama si Mia? Hindi ba sinabi kong maghintay kayo sa bahay? Ako dapat ang magtanong sa iyo niyan. Sabi ng assistant mo na may kliyente ka. Si Chloe ang kliyente ko. Negosyo iyon. Ano bang alam ng tindera ng isda? Negosyo? Yung tipong naghahalikan kayo sa mukha? Victor, tanga ba ako? O sa tingin mo'y bulag ako? Clara, anong ibig mong sabihin? Umuwi ka na ngayon. Hindi ka ba napahiya ng sapat? Alam mo pala kung ano ang hiya. Kaarawan ni Mia ngayon. Inaasahan kanyang uuwi. At ito ang regalo mo sa kanya? Clara, suko na ako sa'yo. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng mga tao sa labas tungkol sa akin? Sabi nila, bulag si Victor Sterling para pakasalan ng babaeng mabaho ang isda. Mula ulo hanggang paa. Hindi ka bagay sa akin. Hindi bagay? Victor? Dahil lang sinabi mong hindi ako bagay, tatapusin mo ang 5 taon nating relasyon at ang anak natin at itatapon mo lahat? Sige, kung ganoon, magdiborsyo na tayo. Sige, kung ganoon, magdiborsyo na tayo.
Pero isasama ko si Mia. Hindi pwede. Si Mia ay anak ng pamilya Sterling. Bakit siya sasama sa'yo? Tama iyan. Clara, ikaw, isang tindera ng isda. Paano mo aalagaan si Mia? Paano mo mabibigyan ng magandang buhay si Mia? Kung paano ko palakihin si Mia, ay wala sa pakialam mo, giliw. Nilalakas mo akong tamaan? Clara, huwag kang sobra. Ano ang maling sinabi ni Chloe? Kung mananatili si Mia sa'yo, gusto mo bang mag-eskalang isda sa palengke? Gusto mo siyang hamakin sa buong buhay niya? Eksakto. Nakikita mo ito? Ibinigay ito sa akin ni Victor. Ito ay nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Nakapagsuot ka na ba ng alahas na ganito kamahal? At binilhan namin si Mia ng regalo. Katumbas ito ng 1 taon ng pag-eskalang isda mo. 1,000,000 piso? Hindi pa iyan bahagi ng hairpin na ibinigay ko kay Mia. Hindi man lang malapit. Bukod pa riyan, para sa 10 bilyong piso na proyekto ng Apex Syndicate, ako ang nagbigay kay Victor ng koneksyon. Mabibigyan ko si Mia ng mas magandang buhay sa hinaharap. Kaya mo bang pantayan iyan? Sinasabi mo na ang 10 bilyong piso na proyekto ay iyong koneksyon para sa kanya? Tch! Sino pa kaya, ikaw? Sino ang makakapagpatunay? Ako ang makakapagpatunay. Sino itong lalaki? Mamahaling damit, luxury car, malamang importanteng tao siya. Sino ka? Ano ang nagpapaisip sa'yo na kaya mong magpatunay para sa kanya? Inaangkin mo na ang 10 bilyong piso na proyekto ng Apex Syndicate ay iyong koneksyon, pero hindi mo man lang alam kung sino ako. Ako si Carter. Tungkol naman kay Binibining Clara, siya ay... May koneksyon kami ni Binibining Clara. Pinagkakatiwalaan ko ang kanyang pagkatao. Hindi siya magsisinungaling. Ben. Apex Syndicate, Carter. Ikaw ay Presidente Carter ng Apex Syndicate. Carter. Tama. Ako iyon. Clara. Paano mo kilala si President Carter? Wala kang pakialam. Nagsisinungaling ka. Victor, huwag kang maniwala sa kanya. Malamang peke siya. Kilala ko si Secretary Jones mula sa Apex Syndicate. Wala man lang siyang kasamang Secretary Jones. Paano siya magiging President Carter? Naiintindihan ko. Makatuwiran. Sabi mo lang kung ano-ano at sinasabing ikaw si President Carter. Pwede rin akong mag-claim na isa sa 4 na malalaking pamilya ng lungsod ng Acacia. Clara, sa tingin ko, gusto mo lang makuha ang atensyon ni Victor sa pagganap mo ng ganito, hindi ba? Sweetheart. Tara na. Tumigil ka dyan. Clara, hindi ba gusto mo ng diborsyo? Sige, diborsyo na. Pero si Mia ay anak ng Sterling. Huwag mo nang isiping kunin siya. Nanay, Miss, masyado silang mabilis tumakbo. Magsasaayos ako ng mga tao agad para mahuli sila. Huwag mo nang habulin. Tungkol kay Mia, kaya ko itong hawakan ng mag-isa. Mag-ayos. Sa seremonya ng pagpirma, kailangan kong naroroon. Oo, Victor Sterling, 5 taon ng pagmamahal. Mali ang paghusga ko sa iyo. Ipaparamdam ko sa iyo. Ang kontrata na nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar na pinagplanuhan mo ng husto, sa paningin ko, ay laruan lang na ibinato ko sa iyo. Gusto kong maintindihan mo kung ano ang nawala sa iyo. Ethan, Clara, tagal na kitang hindi nakikita. Ethan. 5 taon na ang nakalipas mula noong engagement natin. Na-dissolve na ito. Nag-asawa ako. At may anak na ako. Alam kong wala na ang engagement, pero ang nararamdaman ko para sa iyo ay hindi nagbago. Mula noong iniligtas mo ako noong bata pa ako, ang buhay ko ay sayo na. Kahit anong mangyari, kapag kailangan mo ako, andito lang ako palagi. Kailangan ko pa ring ibalik si Mia. Ayokong pag-usapan ito ngayon. Clara, 5 taon na ang nakalipas. Akala ko magiging masaya ka, pero binigo ka ng taong iyon. Sa pagkakataong ito, hindi na kita bibitawan. ang bahay ng mga Sterling. Ginang Sterling, narito ang 3 milyong dolyar. Munting tanda ng aking pagpapahalaga. At ito ay si Carter, ang business card ni President Carter. Tarheta ng negosyo. Dahil andito ako, ang pakikipagtulungan ni Victor sa Apex Syndicate ay sigurado na. Tiyak na ito. Naku, Chloe, kapag nakapag-asawa ka na sa pamilya, magiging pamilya na tayo. Bakit ang formal mo pa? Ginang Sterling, gusto ko si Victor. Pero hindi ko sinabi na handa akong maging stepmom sa anak niya kay Clara. So, ang ibig mong sabihin, Ang anak ni Clara ay isang panganib kung mananatili siya. Ipagbili siya sa malayo para hindi na sila magkita pa. hindi ko rin gusto ang munting sinta na iyan. Pero kay Victor, Ginang Sterling, hanggat itinatago natin ang batang iyon, magkakaroon si Clara ng dahilan para kulitin si Victor. Ikaw at si Ginoong Sterling ay gusto lang ng apo na lalaki, tama ba?
Pagkapasok ko, hindi lang isang apo, kahit 8 ay walang problema. Parang magkakaroon ng octuplets sa isang maikling drama. Lola, Sige, bahala ka. Octuplets? Ang galing mo naman. Akala mo ba baboy ako? Mia, isasama ka ni tita sa masayang lugar. ayokong pumunta. Gusto kong maghintay kay Mommy. Hindi ikaw ang masusunod. Chloe Hayes, pakawalan mo si Mia. Mom, bakit ang tagal mo? Miss na miss kita. Pasensya na. Na-late si Mommy. Huwag kang umiyak, Mom. Hindi na ako takot. Clara, Hindi ba dapat mong hiwalayan ang anak ko? Paanong nangahas kang magpakita rito? Kung hindi ako bumalik, ibebenta mo ba si Mia? Ang kapal ng mukha mo. Paanong nangahas kang magsalita ng ganyan sa iyong biyenan? Ikaw na hindi man lang makapag-anak ng lalaki. Ah, ang sakit. Ikaw. Subukan mong saktan ako o si Mia. Grabe ito. Victor, bilis. Clara, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Bitawan mo ang nanay ko. Victor, akala ko ipinagkanulo mo ako. Hindi ko inakala na wala kang pakialam kay Mia. Alam mo ba na ang nanay mo at ang iyong sweetheart sinubukang ibenta si Mia? Victor, huwag kang maniwala sa kanyang kalokohan. nakikipaglaro ako kay Mia. Tapos, bigla siyang pumasok at nagwala. Gusto lang niyang maghiganti sa atin. Tama, tama. Anak, nabaliw na siya. Hindi man lang siya makapag-anak ng lalaki. Ngayon gusto niyang sirain ang buong pamilya natin. Lumampas na siya sa hangganan. Paanong nangahas kang saktan ako? Lalaban ako sa iyo. Tama na. Clara, tapos na ba ang iyong munting eksena? Tingnan mo ang sarili mo. Para kang isang sweetheart. Ang pinakamalaking pagsisisi sa buhay ko ay ang pakasalan ka. Victor, tungkol ito sa kaligtasan ni Mia. Mas gugustuhin mong maniwala sa kanila kaysa maniwala sa akin. Victor, pagdating sa kaligtasan ni Mia, mas gusto mong pagkatiwalaan sila kaysa sa akin? Pagkatiwalaan ka? Nagsumikap ako para makarating sa kinatatayuan ko ngayon. At ikaw, ano pa bang kaya mong gawin bukod sa maglinis ng isda? Ano ang nagawa mo para sa akin? Pinapahiya mo lang ako. Ano bang dahilan para pagkatiwalaan kita? Sa sarili mong kakayahan? Sige, Victor. Pirmahan mo. Tapos na tayo. Sana lang hindi mo pagsisihan ito. Pagsisihan? Mula sa iyo? Isang tindera ng isda sa palengke. Sweetheart amoy isda, hindi man lang makapag-anak ng lalaki. At sa tingin mo pagsisisihan ito ng anak ko? Tama, kapag si Victor at ang Apex Syndicate pumirma na sa kontrata na 10 bilyong dolyar, wala ka ng pagkakataon na makalapit sa kanya. Kaya tumigil ka na sa pangarap na magkabalikan kayo. Magkaiba kayo ng mundo. Magkaiba ng mundo. Totoo. Kung hindi dahil sa aksidenteng iyon, hindi tayo magsasama. Anong ibig mong sabihin? Victor, alam mo ba na ang kontrata na 10 bilyong dolyar na pinaghirapan mong makuha, pumayag ang Apex Syndicate na pumirma sa'yo dahil lang sinabi ko sa kanila? Clara, bakit hindi mo na lang sabihin na ang buong Apex Syndicate ay sayo? Tama? Akin? Ang Apex Syndicate? Clara, para iligtas ang kaawa-awang pagmamalaki mo, gumagawa ka lang ng kwento ngayon. Tama na, tigilan mo ang kabalastugan. Lalo mo lang ako pinapagalit sa'yo. Umalis ka na, ayaw na kitang makita. Sawa na sa isa't isa. Si Mia, tara na. Tigil muna. Pabayaan mo si Mia. Clara, baliw ka. Hiwalay na tayo. Kukunin ko ang anak natin. Hindi mo ako mapipigilan. Victor, hindi ba ang relasyon mo kay Chloe ay para lang makuha ang kontrata ng Apex Syndicate na 10 bilyong dolyar? Hindi na ako makapaghintay na makita ang mukha mo kapag bumagsak ito. Nagmamaganda, isang simpleng magtitinda ng isda, akala niya siya na ang boss ng Apex Syndicate. Clara. Anong nangyayari? Hindi ba ako rin ang gusto ng hiwalayan? Pero bakit ang bigat ng dibdib ko ngayon? Tama ba talaga ang ginawa ko? Anak, bakit nakatayo ka diyan? Kung wala si Clara na pabigat sa iyo, at may kontrata ng Apex Syndicate na 10 bilyong dolyar, lalo kang aangat. Walang makakagamit ng babaeng ito na mababa ang uri para siraan ka. Tungkol kay Clara, bukod sa ilang masasakit na salita, hindi siya karapat-dapat na tumingin sa iyo. Nagsimula ako sa wala. Pinaghirapan ko ang lahat para makarating sa kinatatayuan ko. Hindi hahayaan ni Clara na masira ang karera ko. Wala akong mali. Mom, huwag kang umiyak.
narito si Mia para sa iyo. Mia, hiwalay na kami ng tatay mo. Sisisi mo ba si mom? Kasalanan lahat ni Daddy. Walang kasalanan si Ma'am. Huwag kang mag-alala, Ma'am. Pangako ko, kakain ako ng marami simula ngayon. Mabilis akong lalaki at kikita ng pera para alagaan ka. Ma'am, huwag kang umiyak. Kumanta ako ng kanta para sa iyo. Ang nanay ang pinakamahusay sa mundo. Ang batang may nanay ay parang kayamanan. Ang buti mong bata, Mia. Huwag kang mag-alala. Kaya ni mamang lahat. Kaya kitang alagaan ng mabuti. Naniniwala ako sa iyo, Ma'am. Victor, sinabi mo na, hindi ako karapat-dapat sa'yo, na ako ay isa lang mababang batang magtitinda ng isda. Sige, pag-akyat ako sa isang taas na hindi mo maabot, para ipakita sa'yo, pagkalipas ng 5 taon, kung sino ang nag-aangat ng pride ng sino. Tito Lucas, sa tingin mo, magiging prinsesa si Ma'am ngayong araw? Prinsesa na si Binibining Clara. Hindi siya. Si Ma'am ay isang superwoman. Sabi ni Ma'am, tanging superwoman lang ang makakaprotekta kay Mia. Ngayon, iyan ang tunay na ginang. Ma'am, ang ganda mo ngayong araw. Mia, may gagawin si mommy, papainumin kita ng pahinga sa isang tao, okay? Ipunin ang lahat ng executives ng Apex Syndicate para makita ako. Agad-agad, ma'am. Binibining Clara, narito na ang lahat. President Carter. Narinig ko na si Victor Sterling at si Chloe Hayes mula sa pangatlong klase na pamilya Hayes. Ginagawa ang lahat para makalapit sa iyo para sa kontrata na 10 bilyong dolyar. Oo. Si Chloe Hayes ay nagkakalat ng chismis na may koneksyon siya sa mga nakatataas ng Apex. Sa totoo lang, kilala lang niya ang isang sekretarya na nagtatrabaho sa ilalim ko. Pinabayaan ko na lang. Ngayon, iyan ay kawili-wili. Binibining Clara, ikaw ang tunay na tagapagtatag ng Apex Syndicate. Kung may iba kang plano para sa kontrata na ito na 10 bilyong dolyar, susunod kami sa iyo. Binibining Clara. Si Victor Sterling ay isang walang pusong gago. Pinagtaksilan ka niya. Bakit hindi mo bawiin lahat ng ibinigay mo sa kanya? O mas mabuti pa, kanselahin na lang ang seremonya ng pagpirma ng proyektong 10 bilyong dolyar ngayong gabi. Bakit kanselahin? Manatili muna sa plano. Dadalo ako ng personal ngayong gabi. Binibining Clara, may nararamdaman ka pa ba kay Victor Sterling? Oh, Victor Sterling at Chloe Hayes, kapag na-realize ninyo ang taong desperado ninyong sinusuyo ay isa lang sa aking mga tauhan, ang mga mukha ninyo ay walang katumbas. alam mo ba kung tungkol saan ngayong gabi? At ano itong damit na pinili mo? Ginoo, wala po talaga akong alam. Ito ang pinakamahal sa mall. Hindi mo alam? Hindi ba dati kang magaling dito? Ginoo! Si Madam ang dating humahawak niyan. Si Clara talaga ay isinilang na maging katulong. Kaya naman magaling siya sa mga bagay na ganito. Natural lang sa kanya. Hindi ba't paghahanda lang ng mga gown? Kaya ko rin iyan. Victor, bakit hindi mo na lang ibigay sa akin ang pera? Hindi na kailangan mong gawin iyan. Natatakot ako na hindi kasing husay ng dalawang ito ang pipiliin mo. Ako na ang bahala. Binibining Clara, inihanda ko po ito para sa inyo. Mga gown at alahas. Tingnan ninyo kung alin ang gusto ninyo. Ito na lang. Siya, handa na ang sasakyan. Pwede na tayong umalis kahit kailan. Ito ang maalamat na banquet ng Apex Syndicate. Chloe, salamat sa iyo. Pagkatapos ngayong gabi, papasok na ako sa tunay na circle ng mga nangungunang global na elite. Ikaw ang aking kanang kamay, kaya huwag kang mag-alala. Sa tulong ni President Carter at ako dahil sa koneksyong iyon, ang kontratang 10 bilyong dolyar ay tiyak na atin at walang paraan na may magkamali. Anak na babae ng aling pamilya ito na mas maganda pa sa mga sikat na artista? Hindi? Mas elegante siya kaysa sa mga artista. Clara, paano siya naging napakaganda? Clara, bakit ka nandito? Oh, nakahanap ka ng bagong sugar daddy, Clara? Pag-upa ng kasuotang ito at ang sasakyang iyan ay tiyak na nagastos mo ng malaki? Para manghuli ng mayamang binata dito, talagang todo-todo ka, ha? Wala kang pakialam. Clara, kahit hiwalay na tayo, dapat mahiya ka naman. Para ba sa katulad mo ang lugar na ito na pumunta? Nakadamit ng ganyan. Sino ang gusto mong akitin? Nakakahiya. Ginoong Sterling,
Hiwalay na tayo. Kaya anong pakialam mo? Nag-aalala lang sa'yo si Victor. Clara, tingnan mo ang sarili mo. Sino ba ang akala mo sa sarili mo? Huwag mong ipahiya ang sarili mo dito at isama mo kaming mapahiya. Clara, kailangan mo bang gumawa ng eksena? Ang gala ng Apex Syndicate andoon lahat ng mga importanteng tao. Kung may maaapi ka, huwag kang umasa sa akin para ayusin iyon. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Victor, saan mo ba akala ako nabibilang? Sa paningin mo, wala ba talaga akong halaga? Mali ba ako? Ang janitor dito mas may klase pa sa'yo. Ikaw, tindera ng isda sa palengke, pupunta sa lugar na ganito. Kung hindi iyan nakakahiya, ano pa? Eddie. Hintayin mo lang at makikita mo. Clara, hintayin mo lang. Talagang naglakas loob siyang pumunta. Ginang Sterling, Sinampal niya ako sa baba. Ano? Isang tindera ng isda ang naglakas loob na manakit sa iyo. Tara na, tuturuan ko siya ng leksyon. Mom, may mahalaga tayong negosyo ngayon? anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Clara, ikaw, tindera ng isda sa palengke, nakadamit ng ganito, sumusulpot sa gala ng Apex Syndicate. Ano bang pakay mo? Sino ang gusto mong landiin? Kumikita ako ng pera sa pagtitinda ng isda gamit ang sarili kong kamay. At ito ay malinis at tapat. Hindi tulad ng ilang tao na nagbibihis ng magara. Ngunit mas marumi sa loob kaysa kanino man. Sino ang tinatawag mong marumi? Kung bagay ang sombrero, isuot mo. Nakakaalarma ito. Ikaw, babaeng diborsiyada, bakit ka naglakas loob na magsalita ng ganyan sa iyong biyanan? Biyanan? Naglakas loob kang saktan ako. Susuntukin mo ba ako? Dapat sampalin ng masama ang bibig. Papatayin kita. Bitawan mo ako. Subukan mo lang. Tingnan ninyo ang babaeng ito. Sa gala ng Apex Syndicate, nananakit siya ng tao. Wala ng batas. Clara, hindi pa ba sapat ang gulo na ginawa mo? Nanay, magpalit ka muna ng damit. Gulo? Ang nanay mo ang nagsimula. Bulag ka ba? Wala akong pakialam kung sino ang nagsimula. Ngayon ay ang pagpirma ng kontrata ng Apex Syndicate. Kalahati ng mga elite ng lungsod ng Acacia ay nandito at gumagawa ka ng eskandalo. Gusto mo bang sirain ang kontrata kong 10 bilyong dolyar? Eh ano? Kaya ngayon, ikaw lumabas ka na dito. Ngayon din, agad-agad. Paano mo nagawang walang galang kay Maestro Carter? Bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Ako? Luluhod at hihingi ng tawad? Hindi karapat-dapat. At may lakas ng loob na manakit ng tao, ang pamilya Sutton at ang aking pamilya Miller ay parehong kabilang sa apat na nangungunang pamilya ng lungsod ng Acacia. Wala sa atin ang may karapatan. Sino ka ba sa tingin mo? Nakakainis. Talagang hindi mo alam ang iyong lugar. Paano kung isama ang pamilya Henderson? At paano naman ang pamilya Chandler? Clara, tama na. Ang apat na malalaking pamilya ng lungsod ng Acacia, nagalit mo silang lahat. Sa isang salita lang nila, hindi ka na mananatili sa lungsod ng Acacia. At may lakas ka pa ng loob na maging mayabang? Lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon. Sinabi ko sa iyo, sila ay hindi karapat-dapat. Sabi ko, hindi sila karapat-dapat. Clara, sobra na yan. Sasabihin ko sa'yo, kilala ko ang mga nakatataas sa Apex Syndicate. Nasaktan mo ako, patay ka na. Ang mga nakatataas, yung Secretary Jones na kilala mo, malamang nasa malaking problema rin siya ngayon. Chloe, kung wala kang salamin sa bahay, uminom ka ng maraming tubig para pag ihi mo, makita mo ang sarili mo, kung ano ka talaga. Clara, gusto mo bang mamatay? O ano? Sige, gusto mong mamatay? Sige lang. Pero wag mong isali si Mia dito. Nasaan si Mia? Ibalik mo siya sa akin. Anong maganda kapag kasama ka niya? Sino ang nagsabi? Dahil wala siyang kinabukasan sa iyo. Dahil kaya kong bigyan si Mia ng mas magandang buhay. Victor, sabihin mo sa akin, mula nung ipanganak ang anak natin hanggang ngayon, kailan ka ba naging malasakit sa kanya? Nagampanan mo ba? Kahit isang araw? Ang tungkulin mo bilang ama? Lumalaki siya. Lahat ng kinain, isinuot, at ginamit niya. Ako ang bumili, gamit ang sarili kong pera. Nagbigay ka ba kahit isang sentimo? Noong lagnatin siya ng 40 degrees sa kalagitnaan ng gabi, binitbit ko siya papuntang ospital. At ano ang ginagawa mo? Niloloko mo ako kasama siya. Hindi mo kailanman, kahit isang araw, nagampanan ang tungkulin mo bilang ama. At ngayon, gusto mong kunin si Mia sa akin. Tama na, Clara. Yung mga maliliit na bagay na yan. Anong tulong nila? Kaya mo bang bigyan si Mia ng buhay prinsesa? Kaya mo bang bigyan siya ng pinakamagandang edukasyon? Sino ang nagsabing hindi kaya ni Binibining Clara? Ang liwanag ng alitaptap ay hindi nangangahas makipagtagisan sa buwan. Alam mo ba kung sino siya? Anong akala mo ginagawa mo? Inihanda na ni Binibining Clara ang pagpasok sa Royal International Academy para kay Mia kung ano ang kaya mong ibigay sa kanya. Mas marami at mas maganda pa ang kayang ibigay ni Binibining Clara sa kanya. Royal International School? Narinig ko na ang mga anak lang ng mga nangungunang global na elite ang karapat-dapat na pumasok doon. Ex-asawa ni Victor Sterling? May ganoon pala siyang kapangyarihan? Nagmamalaki. Isang tindera ng isda sa Royal International? Baka peking sertipiko lang ang nakuha niya. Sino ka? Wala kang karapatang magsalita dito. Tanong pa ba yan? Kasama niya talaga si Clara. Siya, ang bago niyang sugar daddy.
Clara, kaya pala hiwalay tayo. May backup ka na pala. Victor, ikaw ang unang nandaya. Ngayon sinisisi mo pa ako tungkol sa pagmamahal ko sa'yo, dati. Pero hindi na. Basura ka lang. Buti nga. Anong sinabi mo? Victor, huwag kang maniwala sa kalokohan niya. Nagpapakatapang lang siya. Pero sino ang nakakaalam kung gaano siya umiyak sa likod ng pinto? Lalaitin mo si Binibining Clara, maging leksyon ito sa'yo. Clara, ngayong gabi, ang Apex Syndicate at ako ay pipirma ng kontrata na nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar. Kahit magmakaawa kang bumalik, hindi na kita titingnan. Ah, talaga? Saka na lang ako manonood kung kaya mo ba talagang pumirma ng maayos sa kontratang iyan. Ang tapang mo. Iyan ang upuan ni President Carter. Ito ang trono ng pinuno ng lungsod ng Acacia. Bumaba ka na ngayon. Hindi ka nangangahas na galitin si Carter. Paano mo naman nalaman na hindi ako nangangahas? Nakaupo ako rito ngayon. At iyon na iyon. Anong gagawin mo? Baka nabaliw si Clara dahil sa diborsyo natin. Lahat, huwag kayong mag-alala. Sa halip na palayasin ang baliw na babaeng ito, bakit hindi natin siya pagtripan? Pagdating ni President Carter, makukuha niya ang nararapat sa kanya. Isang perlas ang nasa harap ninyo, ngunit hindi ninyo ito nakikita. Hindi kayo nahihiya. Sa halip, ipinagmamalaki pa ninyo, pinagbubulaan ninyo siya ng walang pigil. Parang hinahanap ninyo ang gulo. Clara, makinig ka. Ibaba mo na si Mia ngayon din. Tapos lumuhod ka at yumuko para humingi ng tawad sa lahat. Dahil si Mia ay sarili kong laman at dugo. Baka paboran pa rin kita. Sabi mo para kay Mia. Pero sa totoo, natatakot kang madamay. Gusto mong protektahan ng 10 bilyong dolyar mong deal. Clara, dahil matigas ang ulo mo, huwag mong sisihin kung tatalikuran ko ang ating nakaraan. Hindi na kita tutulungan. Simula ngayon, aasikasuhin ko ng mabuti si Mia. Si Mia ay anak ko. Walang makakakuha sa kanya sa akin. Siya si Clara. Si Mia ay anak niya. Matapang ka pa rin kahit mamamatay ka na? Malapit nang dumating si President Carter para makuha ang pabor ni President Carter. Bakit hindi ialay si Clara na nang insulto kay President Carter bilang tanda ng aking katapatan? Ngayon, sa ngalan ng pamilya Hayes, ako si Chloe Hayes, taus-pusong inaanyayahan ang lahat ng patriarka ng pamilya na sumama sa akin sa pag-blacklist sa babaeng ito para wala na siyang matirhan sa lungsod ng Acacia. Sumang-ayon ang pamilya Sutton. Hindi alam ng babaeng ito ang kanyang lugar. Nararapat siyang turuan ng leksyon. Sumang-ayon ang pamilya Miller. Ipakita sa kanya ang kahihinatnan ng pang-iinsulto sa mga nangungunang pamilya ng lungsod ng Acacia. I-blacklist siya. Palayasin siya sa lungsod ng Acacia. Umalis ka sa lungsod ng Acacia. Clara. Buti na lang may malayong pananaw ang anak ko na hiwalayan ka agad. Kung hindi, ang buong pamilya Sterling ay masisira dahil sa iyo. Clara. Hindi pa huli ang lahat para umatras. Binibining Clara, sabihin mo lang. At ipapa-blacklist ko agad ang mga taong ito. Anong aruga? Hindi na kailangang lumayo pa. Nagpapanggap ka pa rin kahit mamamatay ka na? Dumating na si President Carter. President Carter. Clara, nandito na si President Carter. Kahit ikaw ay humingi ng tawad ngayon, huli na ang lahat. Humingi ng tawad sa iyo? Hindi ka karapat-dapat. Ang pagiging mayabang at hindi alam ang iyong lugar at estado ang iyong pagkakamali. President Carter, ito ang babaeng ito. Hindi lamang siya nagsalita ng mayabang sa biging at sinubukang magdulot ng kaguluhan, kundi nilapastangan din niya ang upuan ng karangalan na inihanda para sa iyo. Oo, President Carter. Handa kaming sama-samang i-blacklist ang babaeng ito. Mangyaring ibigay ang utos. Carter, halika rito. Clara, patay ka na! Paano mo nagawang tawagin si President Carter sa kanyang pangalan? Pagbati, Binibining Clara. Pasensya na at nahuli ako. Patawarin mo ako. President Carter? Bakit ka lumuluhod sa kanya? Medyo nahuli ka nga. Kung nauna ka pa, makikita mo ang mga pangunahing pamilya ng lungsod ng Acacia na nagpakita ng kanilang family token at nagbantang sama-samang pilitin akong lumuhod at humingi ng tawad ng buong kayabangan. Ano? Ano ang ginagawa ninyo? Naglakas loob kayong walang galang kay Binibining Clara? Binibining Clara. President Carter, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Isang babae na pinalayas ng pamilya Sterling? Anong karapatan niya para makuha ang respeto mo? At naglakas loob kang siraan si Binibining Clara. Mukhang ang pamilya mo, ang pamilya Hayes, ayaw nang manatili sa lungsod ng Acacia. Kung ganoon, tapos na ang pamilya Hayes. Ikaw na walang kwentang anak. Ano ang ginawa mo sa labas? Nabangkarote tayo. Binibining Clara, Binibining Clara, Binibining Clara. Nabulag ako. Pakisabi kay President Carter na patawarin ang pamilya Hayes. Ngayon ka lang natakot? Noon, umasa ka sa pagkakakilala sa isang sekretarya at naglakas loob kang manloko sa labas. Pinagawa mo si Victor ng relasyon, nakipagsabuatan kay Martha at sinubukang ibenta si Mia. Bakit hindi mo naisip na patawarin kami noon?
Victor! Victor! Iligtas mo ako, Victor! 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 Iligtas mo ako! Magsalita ka! Wala na ang pamilya Hayes. At ang kontrata ng Sterling Group natin na 10 bilyong dolyar. Victor, sinabi ko sa iyo na ang Apex Syndicate ay hindi makikipagtulungan sa iyo. Ngayon, maniwala ka na ba sa akin? Clara, sino ka ba talaga? Maliwanag na ikaw ay isang mahalagang tao. Bakit hindi mo sinabi sa akin dati? Hindi ba sinabi ko sa iyo noong araw na nag-propose ka? Clara, magsusumikap ako mula ngayon at bibilhan kita ng mas malaking singsing na diamante. Okay, naniniwala ako sa iyo. Victor, pasensya na. Sa totoo lang, mayroong isang bagay na itinago ko sa iyo. Ano? Sa totoo lang, ako ang tagapagmana ng aking pamilya. Ibig mong sabihin, ikaw ay isang mayamang tagapagmana? Clara, hindi nakakatawa ang biro na iyan. Gusto kong ipakita sa iyo ang aking pagkatao. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ka naniwala sa akin. Dahil din yan, hindi ka naman nagpilit na maging malinaw. Sino ba ang nakakaalam kung ikaw ay sinadyaring itago ito para tipunin at hiyain ang anak ko ngayon at kontrolin ang buong pamilya namin? Kalokohan yan. Wala yan. Clara, sinisikap mo akong hiyain. Pero kahit totoo ang lahat ng sinasabi mo, ang tagumpay ng pamilya Sterling ngayon walang kinalaman sa iyo. Kinita ko lahat sa pamamagitan ng sarili kong pagsisikap. Ginoong Sterling, minamaliit mo ba ang lungsod ng Acacia, lugar na ito, o sobra ang tingin mo sa sarili mo? Ang lungsod ng Acacia ay hindi lugar para sa katulad mo, isang walang kwenta. Isang taong nakamit ang napakarami sa loob lang ng 5 taon? Anong ibig mong sabihin? Kung hindi dahil sa tahimik na suporta ni Binibining Clara, ang pamilya Sterling ay sana nilamon ng malalaking korporasyon. Wala nang natira, at wala man lang karapatang mapunta rito. Ang pamilya Sterling ay walang pag-asa na umangat. At sobrang yabang mo. Hindi mo kayang lunukin ang iyong pride para humingi ng tulong. Kaya itinago ko ang aking pagkatao at tinulungan kita ng palihim. Pero hindi ko inakala na noong umasenso ka, ang unang galaw mo ay putulin ang sarili mong asawa at anak. Ako, Wala nang dahilan. Ang iyong mga aksyon nagsasalita para sa lahat. Gusto ko lang malaman mo, lahat ng iyong hinahabol, walang halaga sa akin. Buti na lang bago pa si Binibining Clara ibunyag kung sino siya, ipakita mo ang iyong tunay na kulay at hayaan siyang makita kung sino ka talaga sa tamang panahon para hindi siya lalong lumalim. Kung hindi, sino ang nakakaalam hanggang kailan siya malilin lang ng walang pusong sweetheart na tulad mo. Victor, mula ngayon, ikaw na sa iyong daan, at ako sa akin. Tapos na tayo. Victor, mula ngayon, ikaw na ang bahala sa iyo, at ako naman sa akin. Wala nang ugnayan sa pagitan natin. Kayo naman, hindi ba't nagpakita lang kayo ng mga token para magkaisa at ibagsak ako? Ngayon, sige, gawin ninyo. Ano ang gagawin natin? Nakatapak tayo sa minahan. Binibining Clara, mali kami noon. Ang mga pamilyang Sterling at Hayes ang may gulo. Ginamit lang kami. Gusto naming humingi ng tawad sa inyo. Binibining Clara. Ano mang kondisyon ang ibigay ninyo, tatanggapin namin. Ginamit? Kanina lang, akala ko gusto ninyo akong sirain. Humingi ng tawad? Bibigyan ko kayo ng pagpipilian. Ngayon, isara ninyo ang inyong mga sarili at patatawarin ko kayo. Nagbibiro yata kayo, Binibining Clara. Paano kung ilipat ko ang isa sa aking mga hotel sa inyo? Tawad na tayo. Sabi ko, isara ninyo ang inyong mga sarili. May tutol ba? Ayokong umulit ng pangatlong beses. Binibining Clara, kailangan bang gawing malaking issue ito? Marami tayong nangungunang pamilya sa lungsod ng Acacia. Nagkaisa, sino ba talaga ang makakagalaw sa atin? Alam ba ninyo kung sino si Binibining Clara? Wala kaming pakialam kung sino siya. Ang pamilyang Quinn, sa lungsod ng Acacia, maging sa buong Centralia, maliban sa nakatagong pamilyang Quinn, hindi pa kami nakarinig ng isa pang pamilyang Quinn. Baka naman siya ang panganay na anak ng isang nakatagong pamilya. Nakatawa. Tama kayong dalawa. Kung ipipilit ninyong itulak kami sa gilid, kailangan ninyong tingnan kung sasang-ayon kaming lahat. Hindi kami sasang-ayon. Mabuti, Lucas. Dumating na ang liwanag. Panahon na para magbago ang mga pamilya ng lungsod ng Acacia. Malaking salita, ang 4 na malalaking pamilya ng lungsod ng Acacia hindi matitinag sa inyong mga walang laman na salita. May problema, Patriarka. Ang aming pamilya ay tinamaan ng walang katulad na dagok. Lahat ng aming negosyo ay bumagsak. Kami ay bumagsak. Ikaw? Ginawa mo talaga? Ano ang karapatan mo para tratuhin kami ng ganito? anong karapatan ko? Dahil ako ay ang patriarka ng pamilya Davis, Ethan Davis. Ako lang? Patriarka ng pamilya Davis, Ethan Davis. Sapat na ba iyon? Ang pamilya Davis. Isa sa 3 nakatagong pamilya, ang pamilya Davis. Kahit ang tinatawag na pinakamayamang tao sa bansa, ay isang manika lamang na kanilang itinayo para pamahalaan ang kanilang mga ari-arian. Kaya naman siya ay sobrang mayabang at dominante. Kaya naman si President Carter ay todo suporta sa kanya. Nakasabit siya sa suporta ng pamilya Davis. Ethan, anong ginagawa mo dito? Clara, ito ang tanda ng patriarka ng pamilya Davis. Isuot mo ito at makakapag-utos ka sa lahat ng yaman ng pamilya Davis. Clara, huwag mo akong tanggihan. Sige, kung tutuusin, tinutulungan niya ako. Hindi ko siya pwedeng ipahiya sa harap ng maraming tao
hahayaan ko siyang hindi mapahiya. Ang katayuan ni Clara bilang isang binibini ay peke. Ngunit kahit ang patriarka ng isang nakatagong pamilya ay may espesyal na pagtingin kay Clara. Clara, magaling ka talaga sa ganyan. Si binibining Clara ang taong ako, Ethan Davis, ay hinintay ng 20 taon. Mula ngayon, siya na ang ginang ng pamilya Davis. Ito ba? Ay sapat na? Patriarka Ethan, Ano bang nagawa natin? Ang kalabanin ng magiging ginang ng pamilya Davis? Para kang naghahanap ng patay. Wala na tayo. Ethan, ang daming tao dito. Mag-usap tayo sa ibang lugar. Clara, tigil ka dyan. Ginoong Sterling, ano ba ang sasabihin mo? Clara, siya ba ang tunay mong suporta? Magaling ka talaga sa ganyan. Ilang araw pa lang mula nang naghiwalay tayo. At sunod-sunod ka ng may iba. Bakit hindi ko alam na ganyan ka palang malandi? Clara, iniinis ka lang niya. Bakit mo siya papansinin? Ako na ang bahala dito. Anak, Magsabi ka pa ng isang salita. At sisiguraduhin kong hindi ka na magsasalita. Ano, hindi mo kaya na pinag-uusapan ko siya? Sinasabi ko sa'yo, si Clara ay asawa ko. At mananatili siyang akin. Ano naman kung kasama mo siya? Maaga o huli, iiwan ka niya gaya ng pag-iwan niya sa akin. Clara, ikaw na munting sinta? Kayong dalawang sinta, paano ninyo nagawang apihin ang anak ko? Sino ka ba? Paano mo nagawang mang-insulto kay Clara? Mukhang gusto rin ng pamilya Sterling na ma-bankrupt. Ang lakas ng loob mo, Clara. Sabi mo lagi na nasa posisyon ako ngayon dahil lang sa'yo. Pero, paano ka naman? Hindi ka ba umaasa lang din sa isang lalaki? At ngayon hinahayaan mo ang kasintahan mo na sirain ang 5 taon kong pagsisikap. Paano ka naging ganito kasama? Ako, Clara Quinn, ay hindi na kailangang umasa sa kahit sinong lalaki. Oo, ako yung nangangailangan kay Clara. Marami na akong ginawa. Sana lang mapansin ako ni Clara. Pamilya Davis lang naman yan, di ba? Clara? Balang araw, papatunayan ko sa iyo na ako, Victor, ay hindi nangangailangan ng kahit sino at lalakas ako kaysa kanila. 30 taon, nagbabago ang kapalaran. Pagsisisihan mo ito. Hihintayin kita. Victor, sa tunay mong kakayahan, kung wala ang suporta ni binibining Clara, sa loob ng 1 buwan, mawawala ka ng hindi namin kinikilos. Babagsak ang pamilya Sterling. Makikita natin. Lucas, tara na. Victor, ipinagkanulo mo ang pinakamabuting tao sa mundong ito, si Clara. Simula ngayon, hindi ka nakarapat-dapat na tumingala sa kanya. Kaya, ang sweetheart na si Clara, bakit siya nagiging mayabang ngayon? Parang nakabit siya sa isang makapangyarihang kasintahan. Anak, buti na lang hiwalay ka na sa kanya. Kung hindi, sino ang nakakaalam kung ilang beses ka na niyang niloko? Clara, isang araw, papaluhod kita at ang mga tauhan mo at magmamakaawa kayo. Aaminin mo na ikaw, Clara, ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo ay ang pag-iwan sa akin, Victor. Ipamumukha ko sa iyo na pagsisihan mo ito hanggang buhay. Uy, Ginoong Miller, ako to. Victor Sterling. Gusto mo lagi ng mas malalim na pakikipagsosyo sa ating Sterling Group, di ba? Ngayon ay handa na akong isaalang-alang ito. Kaya, kailan ang magandang oras para pumirma? Director Jones, ito si Victor Sterling. Isang grupo ng mga oportunista. Anak, uminom ka muna ng tsaa. Magpahinga ka lang. Anong tsaa ito? Bakit ganito ang lasa? Sino ang nagsabing pwede mong palitan ng tsaa? Ginoo, ang dating dahon ng tsaa ay personal na ginawa ni Ginang para sa iyo. Wala nang natira. Sinubukan ko ang maraming klase. Ngunit hindi ko ma-recreate ang lasa na iyon. Espesyal na ginawa, tiyak na binili iyon. Si Clara ay gumagawa lang ng mga maliliit na bagay, nagpapanggap na tapat na asawa. Hindi siya dapat maging masyadong mayabang. Makontento ka na lang sa siya nito. Tapos na ako. Hindi ko kailangan mapakontento. Ako, Victor Sterling, ay hindi nangangailangan ng tulong ng sino man. Ginoong Brooks, Martha, ang asawa mo ay may utang sa akin ng 3 milyong dolyar dahil sa pagsusugal. Oras na para magbayad, di ba? Ginoong Brooks, maaari mo ba kaming bigyan ng 2 pang araw? Tiyak na. Mas maraming oras? Sige, narinig ko na ang iyong Sterling Group ay nagalit sa Apex Syndicate. Lahat ng malalaking grupo ay umaalis at kinakansela ang mga kontrata. Ang anak mo ay namamalimos sa lahat ng dako at walang nakikinig, di ba? Paano mo nalaman? Huwag kang mag-alala tungkol doon. Gusto mong tulungan ang anak mo. Makipagkasundo ka sa akin, ibabalik ko ang pamilya Sterling mula sa bingit. Hanggat maisara natin ang kasunduan, ipinapangako ko. Ang utang sa sugal ng asawa mo ay ganap na mabubura. Talaga? Sabihin mo sa anak mo kung gusto niyang makipagkasundo, ngayong gabi sa Skyward Club, hihintayin ko siya. Ginoong Brooks, ang pamilya Sterling ay ginugulo na habang sila'y nasa baba. Tinutulungan mo ba sila? Tulungan sila, huwag mong lokohin ang sarili mo. Ang mga Sterling ay nawalan ng suporta. Ngayon, madali na silang target. Ipapaubaya ko sa kanila ang Sterling Group ng kusang loob. Anak, naligtas tayo. Si Ginoong Brooks mula sa Skyward Club ay gustong makipag-usap tungkol sa pakikipagsosyo. Skyward Club? Ang kanilang negosyo ay hindi talaga katugma ng atin. Hindi ba? Baka si Ginoong Brooks ay naghahanap na palawakin ang kanyang negosyo. Puntahan mo siya, baka makakuha ka ng malaking deal. Pero, Pero ano, walang pero. Mayroon ka bang ibang pagpipilian? Gusto mo bang si Clara, na babaeng iyon, tumawa sa iyo? Hayaan mo siyang isipin na hindi ka mabubuhay kung wala siya. pupunta ako. Anak, walang pagpipilian si Mom. Ang tatay mo ay laging nasa Skyward Club at may malaking utang. Ngayon, pupunta sila para maningil. Ang driver na ito, si George, ay lalo nang nagiging pabaya. Huwag mong hayaang sirain niya ang ating deal.
Nasaan si George? Ginoo, nag-resign si George ngayong hapon at umalis. Umalis? Ano ang ibig mong sabihin? Ginoo, si George ay orihinal na inupahan ni Ginang upang protektahan ka. Marunong siyang magmaneho at marunong ng martial arts. Si Ginang ang nagbabayad ng kanyang suweldo ng hiwalay. Pero pagkatapos mong hiwalayan si Ginang, umalis din siya. Victor, napakasama ng pagmamaneho mo. Tumahimik ka. Kailan huling na service ang sasakyan? Kung ayaw mong magtrabaho, umalis ka na. Ginoong Sterling, hindi namin kasalanan ito. Si Ginang ang dati nang humahawak ng lahat ng ito. Clara, sa tingin mo ba ang paggawa ng lahat ng ito ay magpapadependent ako sa'yo? Ako, Victor Sterling, hindi kailanman magsisisi nito. Kahit sa kamatayan. Sa nakalipas na mga araw, tinulungan mo akong turuan si Victor ng leksyon. Kaya salamat. Clara, alaw mo. Ayaw ko ng pasasalamat mo. Pero ang gusto mo, hindi ko maibigay sa iyo. Ethan, wala akong ganas sa romansa ngayon dahil kailangan kong alagaan si Mia at mga bagay-bagay sa pamilya. Kaya hindi mo na kailangang sayangin ang oras mo sa akin. Hindi ko iniisip na sayang ang oras. Ang paggusto sa iyo ay sarili kong usapin. Maaari mo akong tanggihan, ngunit hindi mo ako mapipigilang protektahan ka. Protektahan ko rin si Mia. Clara, ito ay isang sandalwood na hairpin na inukit ko mismo. Matapos ang 5 taong pagkahiwalay, naalala pa rin niya ang aking hindi sinadyang pahayag noon tungkol sa pagnanais ng isang sandalwood na hairpin. Noong unang nagkasama kami ni Victor, binanggit ko rin sa kanya na magaganda ang sandalwood hairpins. Ngunit sinabi niyang hindi praktikal, kaya hindi ko na ito muling binanggit. May isa pa lang talagang nakaalala. Mia, dahil ito ang unang pagkikita natin at hindi ko alam kung ano ang ibibigay sa iyo, binilhan kita ng amusement park. Simula ngayon, maaari mong dalhin ang card na ito at pumunta maglaro kahit kailan, kahit ilang beses mo gusto. Gusto mo ba? Mia, galing ito kay Tito Ethan, kaya tanggapin mo na. Salamat, Tito Ethan. Siguro ka na. Nag-order ako ng marami sa iyong mga paboritong pagkain at naghanda rin ng pagkain ng bata para kay Mia, kaya kumain na tayo. Sige, dahil inayos mo na ang lahat, paano ako tatanggi? Ginoong Sterling, ikinagagal ko kayong makilala. Maupo ka. Ginoong Brooks, narinig ko na interesado ka sa pakikipagsosyo sa Sterling Group. Huwag magmadali. Dahil nandito ka, maglaro tayo ng ilang rounds para mag-relax. Pwede tayong mag-usap habang naglalaro. Ano sa tingin mo? Hindi ako mahilig maglaro ng baraha. Anak, makipaglaro ka ng ilang rounds kay Ginoong Brooks. Ang mga deal ay ginagawa sa pamamagitan ng pag-uusap. Nagpapakita siya ng taos-pusong intensyon. Huwag kang tumanggi. Ito ay isang magandang pagkakataon para iligtas ang ating kumpanya. Tama. Hindi naman tatanggihan ni Ginoong Sterling ang maliit na pabor na ito, di ba? Huwag kang mag-alala. Kung manalo ka, agad kong pipirmahan ng isang deal na nagkakahalaga ng $100 milyong sa iyo. Ano sa tingin mo? Ipamahagi ang mga baraha. Ginoong Sterling, sira ang swerte mo ngayon. Sa round na ito, kung matalo ka ulit, kailangan mong ilipat ang 51% ng mga share ng Sterling Group sa akin. Hindi ako matatalo. See ya. Sigurado ka, Ginoong Sterling? Imposible. Paano ako patuloy na natatalo? Wala pa akong napanalunan kahit isang kamay. Nanloloko ka. Ginoong Sterling, kailangan mo ng ebidensya para sabihin iyan. Ikaw mismo ang naglaro ng cards. Ngayon natalo ka at gusto mong umatras. Ako. Gusto kong magpatuloy. Babawiin ko ang mga shares na iyon. Sige, narinig ko ang ex-wife ni Victor ay malapit sa pamilya Davis. Kung makakakuha ako ng leverage sa ex-wife ni Victor, makokontrol ko ang pamilya Davis. Isang gintong pagkakataon para umakyat sa tuktok. Muli. Ngayong round, baguhin natin ang taya. May anak ka pa, tama ba? Isugal natin siya. Kung manalo ka, ibabalik ko lahat ng shares na nakuha ko. Ano sa tingin mo? Ano? Takot? Ang tapang mo kanina, ha? Ginoong Sterling, iyan lang kaya mo? Kaya pala iniwan ka ng ex mo. Hindi ba tayo dapat nag-uusap tungkol sa partnership? Bakit parang setup ito? Hindi. Hindi natin pwedeng mawala ang kumpanya. Sige. Isugal natin si Mia. Nanay. Bata lang naman siya. Victor, pakinggan mo ako. Isugal si Mia. Naniniwala akong kaya mong bawiin ang nawala sa iyo. Victor, Martha. Ulitin mo iyan. Isusugal si Mia? Mukhang gusto mong mamatay. Clara. Tinatawag mo ang sarili mong gwapo? Karapat-dapat ka bang maging ama? Anak, Nanay, sina tatay at lola, muling ipagbibili ako. Huwag kang matakot, Mia. Nandito si nanay. Hindi hahayaan ni nanay na saktan ka ng sinuman. Clara, Sinta, sabihin mo sa mahal mo na tumigil. Ipinangahas niyang gamitin si Mia bilang taya. Karapat-dapat siyang bubugin. Nag-uusap lang kami tungkol sa negosyo. Ang paggamit sa munting sinta na iyan bilang taya. Ano namang malaking problema? Hindi matatalo si Victor. Bakit ka nagmamadali? Hindi. Hindi pa ako pumapayag. Victor,
Laging nakikinig ka sa iyong ina. Ano bang gusto mong pagtalunan? Kung huli pa ako ng isang saglit? Sana ay naisagawa mo na mawala si Mia sa kanila. Nanay, sabihin mo kay Tito Ethan na tumigil sa pakikipaglaban. May gusto akong sabihin kay tatay. Si Mia ay palaging hindi pinapansin. Ngunit siya pa rin ay umaasa pa rin kay Victor. Kalimutan na lang. Hindi ko masisira ang puso ni Mia, Ethan. Mia, maniwala ka kay Daddy. Talaga namang hindi ako pumayag na gamitin ka bilang taya. Tatay, ito na ang huling pagkakataon na tinatawag kitang tatay. Ayaw ako ni na tatay at lola. Eh di ayaw ko rin kay tatay. Gusto ka ni nanay. Laging gusto ka ni nanay. Nanay, simula ngayon, ikaw na lang ang meron ako. Sapat na si nanay. Ibinibigay ni nanay ang lahat ng pagmamahal sa mundo kay Mia. Anak, huwag kang malungkot. Isang munting sinta lang. Si Clara lang, ang babaeng iyon na walang anak na lalaki, ay tinatrato siyang parang kayamanan. Martha, sa tingin mo ba lahat ay ginagago ang sarili nilang mga anak gaya mo? Ang setup na ito ngayon ay pinlano mo kasama si Marcus, hindi ba? Ang buong setup na ito? Ikaw at si Marcus Brooks ang nag-setup nito, hindi ba? Nakipagsabuatan sa isang tagalabas, laban sa sarili mong anak, para lang bayaran ang sarili mong utang. Iba ka talaga. Kalokohan. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Ang bagay na ito ay talagang kasalanan namin. Pero, ang nanay ko, hindi kailanman sasaktan ako. Hindi mo siya sasama ako sa nagalit ka. Hindi ka sasaktan? E di tanungin mo ang kabilang sangkot. Si Marcus Brooks, di ba? Kung ayaw mong masaktan ng pamilya Davis, sabihin mo na lahat. Kung hindi, Ang pamilya Davis. Ikaw si Patriarka Ethan ng pamilya Davis. Tapos na ako. Hindi ko naisip si Clara Quinn at ang pamilya Davis. At diretso akong napunta sa Patriarka Ethan. May pag-asa pa ba ako? Ang tapang mo naman, hindi ba? Wala akong lakas ng loob. Ginoong Ethan, nagbulag-bulagan ako at naging tanga. Hindi ko alam na darating ka. Karapat dapat akong paluin. Mapagbigay kang tao. Maawa ka sa akin. Tama na. sabihin mo na. Sige, magsasalita ako. Ginoong Ethan, nagplano talaga ako ng pakana para lunukin ang Sterling Group. Pero kung wala ang tulong ng babaeng ito, hindi ko ito magagawa. May utang sa akin ang asawa niya. Para mabayaran ang utang, pumayag siyang maging tagapamagitan. At ang asawa niya ay nasa private room ngayon na masaya. Kung hindi ka naniniwala, magpadala ka ng tao para tingnan. Hindi mo talaga intensyong mag-usap ng negosyo. Ang bait-bait ninyong pamilya. Mom, totoo ba ang sinabi niya? Kasalanan ng tatay mo. Natalo na naman siya sa pera at hindi naglakas loob na sabihin sa'yo. Akala ko ito ay makakabawi sa utang ng tatay mo at matutulungan ka ring makakuha ng malaking deal. Kaya iyon ang dahilan. Mom? Gaano ka ba katanga? At tinatawag mong tanga ang nanay mo. Hindi ba ikaw mismo ay ginagago ko? Clara? Pasensya na. Clara? Pasensya na. Mali ang pagkakilala ko sa'yo. Maling pagkakilala? Palagi mo yung sinasabi. Ngunit, sa bawat pagkakataon, pinipili mong maniwala sa kanila, hindi sa akin. Wala nang kailangang sabihin pa dahil wala na akong pakialam. Victor, hindi ba lagi mong sinisikap patunayan ang iyong sarili? Ngunit ngayon, pinagplanuhan ka at pinupuntirya nila ang iyong kumpanya at ang iyong anak at hindi mo pa yun nakikita. Aminin mo na lang. Kung wala ang suporta ko, wala ka. Binibining Clara, ang ama ni Victor, si Robert Sterling, ay naglalaro nga sa pribadong silid. Para sa'yo, Clara? Hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Isara agad lahat ng negosyo ni Marcus Brooks. Hindi mo yan magagawa. Ginoong Ethan, nagkamali ako. Pagawin mo ako, sa pagkakataon lang. Handa akong isuko ang karamihan ng aking mga ari-arian. Hindi sapat ang pagkalugi. Baliin ang mga binti niya. At ibalik siya sa pamilya Brooks. Oo. Tapos na si Marcus Brooks. Kaya, ang perang inutang ng tatay mo ay hindi na kailangang bayaran at ang ating kumpanya ay naligtas din. Ang galing. Anong galing? Nanay, muntik mo na kaming patayin ni Mia. Tigilan mo ako sa pagsigaw. Paano ko malalaman na mangyayari ito? Nalinlang din ako. Matapos kitang palakihin sa loob ng maraming taon, sasaktan pa ba kita? Hindi mo ako sasaktan? Hindi mo ako sasaktan. aminin mo. Kung wala ako sa likod mo, wala ka. Hindi totoo yan. Kaya kong umasa sa sarili kong kakayahan para maabot ang kinatatayuan ni Ethan Davis. Hintayin mo lang. Papatunayan ko sa iyo. Anak? Hindi ka ba? Nagsisisi na hiniwalayan mo si Clara? Huwag kang maging tanga. Ang sinta na iyon ay mayroon na ngayong si Ethan Davis na sumusuporta sa kanya, ang yabang niya. Kung babalik ka at hihingi ng tawad, magmamalaki siya at yuyurakan ang iyong dignidad. Sino ang nagsisisi? Paano ako magsisisi? Mia, Dahil ba masama ako? Kaya ba, daddy at lola, ayaw ako at gusto nila akong ibenta? sino ang nagsabi niyan? Si Mia ang pinakamabait na bata sa mundo. Kung ayaw ka nila, problema nila iyon. Hindi mo kasalanan. Naiintindihan mo ba? Mahal na mahal ka ni Mom. Mia, isasama ka ni Uncle sa hapunan, okay? Ipe-play ko ang paborito mong cartoon.
Napakabait ni Tito Ethan. Binibigyan niya ako ng mga regalo, at kumakain at nanonood ng cartoons kasama ako. Pwede ko bang gawing si Tito Ethan na tatay ko? Ma'am, pwede ba si Tito Ethan maging daddy ko? Mia, wag mong sabihin yan. Ang tito Ethan mo at ako ay magkaibigan lang. Pero ma'am, kapag tumitingin si Tito Ethan sa iyo, kumikinang ang mga mata niya na parang bituin. Ang damdamin ay tungkol sa dalawang tao. Clara, alam kong hindi ka pa nakamove on. Hihintayin kita palagi at hindi kita pipilitin. Mia, kung hindi tayo kakain ngayon, magsisimula na ang cartoon. Hayaan mong buhatin ka ni Tito at hayaang magpahinga ang mom mo. Hindi ko akalain na ang mayabang na si Ginoong Ethan ay talagang mahuhulog sa isang babaeng may anak. Ginoong Ethan, bakit ka tumigil sa paglalaro? Clara at Mia, anong ginagawa nila dito? Kilala mo sila? Honey, anak, nandito ka rin, gaya ng inaasahan ko. Mayroon akong magandang balita na sasabihin sa'yo. Nasaan si Clara? Nakita ko lang siya. Huwag mo nang banggitin, pinalayas siya ni Victor. Diborsyado mo si Clara? Buti nga. Si Clara, ako hindi ko siya kailanman matiis. Ang ginagawa lang niya ay maglinis ng isda at alagaan ang bata. Paano siya naging sapat para sa anak ko? Honey, ano ang magandang balita na nabanggit mo? Naglalaro ako ng baraha ngayon. Hulaan mo kung sino ang nakasalamuha ko. Dad, nagsugal ka na naman? Alam mo ba na ngayon, dahil sa utang mo sa sugal, ako ay na-set up? Maliit na bagay lang yan. Ngayon, sa paglalaro ng baraha, nakuha ko talaga ang isang proyekto mula rito. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, yung taong kakatapos ko lang makita ay isang napakahalagang tao. Mahalagang tao? Sino? Ang pangalawang binata ng pamilya Davis. Oliver Davis. Ang pamilya Davis? Ang pamilya Davis, isa sa tatlong nangungunang nakatagong pamilya. Maliban sa pamilyang Davis na iyon, sino pa kaya? Kapag nalaman ni Ginoong Ethan ako, ang ama ng presidente ng Sterling Group, naging magalang siya sa akin. Sabi niya, gusto niyang makipagtulungan sa iyo. Hanggat makakapasok tayo sa koneksyong ito, ang ating pamilya Sterling tiyak na magiging pinakamayamang pamilya sa lungsod ng Acacia. Talaga, honey? Ang galing mo. Pero sa ngayon, ang patriarka ng pamilya Davis ay si Ethan Davis. Narinig ko si Oliver Davis ay isa lang isang anak sa labas na kinilala lang ilang taon na ang nakalipas. Sino bang pakialam kung anak sa labas siya? Anyway, si Oliver Davis hindi nagkakasundo sa kanyang kuya na si Ethan Davis. Hanggat matutulungan niya tayo, iyon lang ang mahalaga. Eksakto. Victor, maliban sa pagtitiwala sa kanya, wala tayong ibang pagpipilian. Kapag nakuha na natin ang buong suporta ni Ginoong Ethan, gusto kong makita kung paano ang sweetheart na si Clara ay nananatiling mayabang. Gagawin ko ang sinabi mo. Tito Ethan, tingnan mo, ang cute ng munting kuneho na ito. Oo, cute siya. Pero hindi kasing cute ni Mia. Tito Ethan, sasamahan mo ba kami palagi simula ngayon? Hanggat gusto mo. Laging nasa tabi mo ako. Ethan, Grandpa, narinig ko na ang babaeng Queen ay diborsyado na. Totoo ba? Ano pang hinihintay mo, anak? Lumapit ka sa kanya. Sinusuportahan ka ni Grandpa. Kung hindi dahil kay Clara noon, na ipilit na magbayad ng utang, sana kayo na noon pa. Ngayon, single na siya. Kailangan mong sakupin ang pagkakataon. Kung mawala ka kay Clara, itutuwa kita. Grandpa, nandito lang si Clara sa tabi ko. Ano? Magkasama na kayo? Ano? Kayo na ba? Magaling, magaling. Kailangan kong magdaos ng selebrasyon. Kailangan mong dalhin sina Clara at ang apo ko pabalik. Clara, pasensya na. Masyadong na-excite si Grandpa ko. Ikaw? Ethan, ikaw at si Grandpa Henry ay laging mabait sa akin. Pero dahil doon, hindi ko kaya hayaan na masaktan kayo ni ikaw o si Grandpa. Naiintindihan ko. Saka, pwede mo bang tingnan si Grandpa? Pinaghihinalaan ko, baka lason si Grandpa. Sa nakalipas na 6 na buwan, lumalala ang kalusugan ni Grandpa. Kumonsulta ako sa mga nangungunang doktor, pero walang nakahanap ng dahilan. Ano? Clara, ang galing mo sa medisina ay walang katulad sa buong sentralya. Pwede mo ba akong tulungan? Kung gagamutin mo man si Grandpa o hindi, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pag-aari ng pamilya Davis. Ano ang sinasabi mo? Ililigtas ko si Grandpa Henry, pero ang pamilya Davis. Hindi ko gusto. Ethan, hindi mo namamalayan. Mas wala kang hinihingi. Lalo akong natatakot na kumuha. Napakabait pa rin ni Clara, pero gusto man niya o hindi, basta nandito ako, laging susuportahan siya ng pamilya Davis. Binibining Clara, nahanap ko. Mga pahiwatig tungkol sa pagtatangkang patayin ka noon. Magsalita ka. Ito ay may kaugnayan sa pamilya Davis. Hindi lang iyon.
Marahil ang pamilya Vance, ang ikatlong nakatagong pamilya, ay kasama rin, binibining Clara. Kahit na si Ethan, Patriarka Ethan, ay lubos na nakalaan sa iyo, miyembro pa rin siya ng pamilya Davis. Hindi ako sasaktan ni Ethan. Nagtitiwala ako sa kanya. Nasa puso pa rin ako ni Clara. Ang tatlong nakatagong pamilya ay lagi nang magkakaalyado at magkaribal. Mukhang maraming tao ang gustong mamatay ako. Saka, puntahan muna natin ang pamilya Davis. Clara, kahit sino man, aalamin ko ang totoo para sa iyo. Hindi ako magpapakita ng awa. Si, Binibining Clara. Nasa estate kami ng pamilya Davis. si. Natutulog si Mia. Manatili ka rito kasama siya sa ngayon. Dalhin mo siya sa akin paggising niya. Nakuha ko. Hoy! Tignan mo ang dinadaanan mo. Clara Quinn. Ito ang estate ng pamilya Davis. Anong ginagawa mo dito? Kung kahit sa isang okasyon na ganito, pinayagan ni Ethan si Clara na sumama, baka hindi lang siya nagloloko sa kanya. Seryoso siya. Clara, wag mong sabihing sinusundan mo kami para guluhin ang partnership ng Sterling Group ulit. Sasabihin ko sa iyo, walang pagkakataon. Ako? Susundan ka? Hindi ka karapat-dapat. Hindi ka makakalagpas sa akin ngayong araw. Akala mo mapipigilan mo ako? Tulong, sinaktan niya ako. Si Clara Quinn ang nanakit sa akin. Guwardiya, ilabas ang babaeng ito ngayon din. Anong nangyayari? Siya, sinaktan niya ako. Ginang, pumunta po kayo sa amin. At kung tumanggi ako? Alam mo ba kung anong okasyon ito? Nagkakagulo sa estate ng Davis? Huwag mo kaming sisihin kung kailangan ka naming palayasin. Ang pamilya Davis ay hindi man lang kilala si Clara, kaya si Ethan ay hindi talagang gusto siya. Clara, ako lang ang makakapagligtas sa iyo. Tigil. Patriarka Ethan. Sino ka? Ito ay usapin ng pamilya. Hindi ito para sa isang tagalabas na tulad mo na makialam. Pero iyan si Ethan Davis, patriarka ng pamilya Davis. Hindi natin kayang sumalungat sa kanya. Ang Davis, patriarka ng pamilya Davis. Maglakas loob na apihin si Clara. Ethan, ipaubaya mo na lang sa mga guwardiya. Si Grandpa Henry ay naghihintay pa sa akin. Tara, punta muna tayo doon. Ang mga Sterling ay walang karapatan na dumalo sa handaan ng pamilya Davis na ito. May gumagamit ba sa kanila laban sa akin? Tingnan natin kung sino iyon. Mia, bakit hindi siya dumating? Nasa kotse siya, dapat gising na siya ngayon. Tara, tingnan natin siya. Ano naman kung patriarka siya ng pamilya Davis? Kapag nalampasan na ng anak ko ang pamilya Davis, makikita mo. Clara, ang isang malaking pamilya tulad ng pamilya Davis ay hindi kailanman magbibigay halaga sa isang tulad mo isang babaeng diborsyada. Ginagawa ka lang nilang laruan. Sana harapin mo na ang katotohanan. Tara, pumasok na tayo. Tama, una ang negosyo, tara na. Nandito na si Hinoong Oliver. Tito Robert. Pasensya na sa paghihintay. Walang anuman. Ang pagkakaroon ni Ginoong Oliver dito ay aming karangalan. Ethan Davis at Oliver Davis. Nakaswerte lang sila sa pamilya nila. Kung mayroon ako niyan, tiyak na mas gagaling ako. Victor, ano pa ang hinihintay mo? Ginoong Oliver, marami akong nandito tungkol sa inyo. Kaya ikaw si Ginoong Sterling? Bata at may pag-asa. Ikinagagalak ko kayong makilala. Ginoong Oliver, tamang-tama ang oras. May pumasok ng palihim isang tindero ng isda mula sa palengke. At pinoprotektahan siya ng kapatid mong si Ethan. Hindi ba iyon isang kahihiyan sa pamilya Davis? Hindi mo ba dapat ayusin iyon? Oh? Sige. Ma'am, tigilan mo na. Clara at Ethan ay nagiging malapit na ngayon. Kahit gaano kalaki ang hindi pagsang-ayon ni Oliver sa kanya, baka hindi niya tayo depensahan. Sa totoo, maaari itong makasira ng ating kooperasyon. Ginoong Ethan, hindi naman malaking bagay. Isang maliit na away lang. Mayroon akong ilang proyekto dito. Baka pwede nating pag-usapan. Ginoong Ethan. Sige. Tuloy po kayo. Hindi ko akalain na si Ethan ay magkakagusto sa babaeng hiwalay sa asawa. Dinala pa niya siya sa bahay ng pamilya Davis. Kapag nakita ito ng matandang Ginoong Davis, mabibigo siya sa kanya. Ako ang magiging patriarka sigurado. Ma'am, nasaan tayo? Ang laki ng bahay na ito. Ito ang bahay ni Tito Ethan. Gusto mo ba ito, Mia? Oh. Mas malaki kaysa sa bahay ni Daddy. Matandang Ginoong Davis, tingnan nyo kung sino ang nandito. Clara, Grandpa Henry, pumunta ako para makita ka. mabait na bata. Ang tagal na, maganda ka pa rin gaya ng dati. Ito ang sinaunang pulseras na jade na ipinapamana sa manugang na babae ng pamilya Davis. Ngayon, ibinibigay ko ito sa iyo. Grandpa Henry, hindi ko ito matatanggap. Ito ba si Mia? Kumusta, Grandpa Henry? Mabait na bata. Halika rito. Tingnan kita.
Ito ang aking black card para sa iyo. Gamitin mo ito kahit saan mo gusto. Mia, paano kung dito ka muna tumira sa akin ng ilang araw? Nagpahanda na ako ng isang silid prinsesa para sa iyo. Magugustuhan mo ito sigurado. Sige. Ang bait ni Grandpa Henry sa akin. Ang iba kong mga lolo't lola ay hindi ako ganito tratuhin. Masasabi mo ba? Tiyak na nalason si Grandpa Henry. Ano? Ano? Nalason ako? Grandpa Henry, ang lason sa katawan mo ay hindi ordinaryong lason. Ito'y pulbos na nagpapabulok ng buto. Pulbos na nagpapabulok ng buto? Anong uri ng lason iyon? Ang numero 1 lason sa manual ng lason. Gawa ito mula sa 7 napakalamig na lason, lahat ay pinagsama-sama. Sa simula, walang sintomas. Habang pumapasok ang lason, unti-unting lumilitaw ang mga senyales ng pagtanda, pagod, antok, at iba pa. Halos hindi makikilala sa natural na pagtanda. Hindi ito matukoy ng mga ordinaryong doktor. Kapag umabot na sa bone marrow ang biktima sa loob ng 3 araw, ay magdaranas ng kumpletong pagkabali ng buto at mamamatay dahil sa pagkabigo ng organ. Ang proseso ay sobrang masakit. May gumamit pa talaga ng lason na ito kay matandang Ginoong Davis? Papatayin ko sila. Clara. Dahil alam mo ang lason na ito, may antidote ka ba? Pero may isang mahalagang sangkap na kulang. Clara, sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Siyam na pagliko na lingji. Ang dakilang manggagamot lang ang mayroon nito. Sabi nila, gumagala ang dakilang manggagamot kahit saan. Walang tiyak na kinaroroonan. Maaaring mahirap siyang hanapin. Magpapadala ako ng mga tao para hanapin siya agad. Hindi na kailangan. Alam ko kung nasaan siya. Ipapakuha ko si Lucas para dalhin siya rito. Clara. Salamat. Si Grandpa Henry ay naging mabuti sa akin. Paano ako mananatili at walang gagawin? 5 taon na ang nakalipas. Baka si Clara at Ethan talagang magkakasundo sa pagkakataong ito. Mabuti. Clara, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang buhay ko. Huwag kang mag-alala, Grandpa Henry. Ang galing ng mom ko. Sa tabi ko si Mia. Si Grandpa Henry ay hindi natatakot sa kahit ano. Grandpa Henry, sa tingin mo ba, ang mom ko at si Tito Ethan, bagay ba sila? Hindi ba? Matagal ko na yung naisip. Grandpa Henry, Eddie, paano mo ibigay si Tito Ethan sa akin at kay mom? Mia, huwag kang makulit. Siya. Clara, ipapabalot ko si Ethan at ipapadala sa kama mo mamayang gabi. Ako. Hahanda na ako. Nagbibiro lang si Mia sa'yo. Bakit ka sumasama sa kalokohan niya? Maglalakad ako sa hardin. Grandpa Henry, huwag kang bumuntong hininga. Nahihiya siguro ang mom ko. Mia, gusto mo ba sina Ethan at Grandpa Henry nang ganoon? Oy. Aba, ang liit ng mundo. Ikaw ang pinag-iinteresan ng kapatid ko, Clara Quinn. Ginoong Ethan, siya yon. Nakikipag-close siya sa kapatid mo. Gustong umangat sa lipunan. Tindra lang ang isda sa palengke. Karapat-dapat ba siya? Sarili ko ang pera ko. Hindi ako nanakaw, hindi ako nandaramo. Anong problema? Kayo ang nagpapaspanking. Gusto mong manakit? Nandito si Ginoong Ethan. Huwag kang mag-eskandalo. Iba ka talaga. Pero gusto ka ng kapatid ko. Para lang sa bago. Kapag nawala na ang bago, Ginoong Ethan, ni hindi nga tayo magkakilala. Huwag kang masyadong sarcastic. May gagawin ako. Umalis ka sa daan ko. sino nagsabing pwede kang umalis? Mukhang umaasa ka sa suporta ng kapatid ko. At hindi mo man lang ako sineseryoso. Sayang, kahit nandito ang kapatid ko, irerespeto pa rin niya ako. Luhod ka at humingi ng tawad ngayon. At kung hindi? Gusto mong magkagulo? Clara, akala mo hindi ko gagawin? Clara, ngayon, gusto kong makita kung sino magliligtas sa'yo. Victor, may nararamdaman ka pa ba kay Clara? Kung tatanungin mo ako, dapat mong turuan siya ng leksyon para magkaroon siya ng sentido komon. Gawin mo. Tingnan natin kung alin ang mas matigas, ang matigas niyang bibig o ang aking baston. Sino sumipa sa akin? Kuya! Clara, okay ka lang? Ayos lang ako. Lakas ng loob mong hawakan si Clara? Hinahanap mo to. Ethan, nakikipag-usap lang ako kay Binibining Clara. Bakit ang tense mo? Hindi tayo magkakilala. Wala tayong mapag-usapan. Alam mo lang na malapit ako sa kapatid mo at gusto mong gamitin yan para ibaba siya. Bakit magkunwari? Nagsisinungaling ka. Kung nagsisinungaling man ako o hindi, alam mo sa puso mo. Ayokong masangkot sa mga gawain ng pamilya Davis. Pero hindi mo dapat ako tinarget. Oliver, siya ay bisitang inimbita ko. Wala kang karapatang magwala. Bisita? Isang diborsyadang matandang bruha?
At karapat-dapat ba siyang maging bisita ng pamilya Davis? Ang katayuan ko ay hindi bagay na husgahan ng isang bastardo na tulad mo. Ethan, bilang patriarka ng pamilya Davis, napapaloko ka ng babaeng tulad niya. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan? Ethan, sinaktan mo ako? Ano ngayon kung ginawa ko? Magsabi ka ng isa pang insulto tungkol sa kanya at papilayin kita ngayon. Ethan. Para sa isang babae, sinaktan mo ang sarili mong kapatid sa publiko. Tingnan natin kung paano mo ito ipapaliwanag kay Grandpa. Ipaliwanag? Hindi ko kailangan. Hindi kailangan. Sige, matapang ka. Dahil ipinipilit mong protektahan ng babaeng ito. Huwag mo akong sisihin sa pagtatanggol ng dignidad ng pamilya Davis sa pamamagitan ng pagpapalayas ko sa kanya, mga gwardiya. Ano? Wala na bang halaga ang salita ko bilang pangalawang binata? Palibutan silang dalawa. Gusto kong makita kung sino ang mangahas na hawakan si Clara. Sino ka? Si Ginoong Ethan ang humahawak nito. Hindi niya kailangan ng pakikialam mo. Tumahimik ka. Ito ang aking grandpa, matandang Ginoong Davis. Ano? Nanay, tigilan mo na. Grandpa, nawala na sa sarili si Ethan para sa isang walang kwenta at sinaktan niya ako. Mangingisda lang siya. Sino ang nagsabi hindi siya kilala? Si Clara ay isang VIP na panauhin na personal kong inanyayahan. Siya ang manugang na babae na hinintay ko sa loob ng 20 taon. Kung hindi ka marunong magsalita, tumahimik ka na lang. Umayag pala si Grandpa na pakasalan ni Ethan ang isang babaeng may napakagandang pinagmulan. Ibig bang sabihin nito ay nadismaya si Grandpa kay Ethan? Baka simulan na niya akong sanayin sa lalong madaling panahon. Sino sila? Matandang Ginoong Davis, kami ay mga panauhin na inanyayahan ni Ginoong Ethan. Grandpa, hindi namin inanyayahan ang pamilya Sterling. Ang mga panauhin ngayong gabi ay mga elite mula sa iba't ibang antas ng lipunan sa buong bansa. Ano ba ang pamilya Sterling? Kung gayon, bakit hindi sila palayasin? Grandpa. Umalis ka muna. Clara. Pasensya na kailangan mong maranasan iyon. Buti na lang sinabi sa akin ng mayordomo. Kung hindi, binubuli ka sana. Siyempre hindi, Grandpa Henry. Hindi mo pa ba alam kung ano ang kaya kong gawin? Ito ang VIP token ng aming pamilya Davis. Mula ngayon, saan man sa lungsod ng Acacia, ipakita mo lang ang token na ito at ang mga miyembro ng pamilya Davis at mga negosyo ng pamilya Davis ay magiging sa iyong pagtatapon. Grandpa Henry, sobra naman ito. Tanggapin mo. Galing kay Grandpa. Huwag tumanggi. Tara na, magsisimula na ang bangkete. Ginoong Ethan, inilagay kita sa mahirap na sitwasyon ngayon. Lahat dahil sa babaeng iyon, si Clara. Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo mapapaalis. Clara ay talagang tinanggap ng pamilya Davis. Ginoong Sterling, kung may masira ka sa pamilya Davis, babayaran mo ito. Ang material ng pader na ito ay may presyong pamilihan na $300,000. Biro lang, kapag natulungan mo akong kunin ng pamilya Davis, pabayaan na ang pader, maaari mong sirain ang buong pasilyo kung gusto mo. Kung tungkol sa babaeng iyon, kailangan ko siyang pasalamatan ng maayos. Kailangan ko siyang pasalamatan dahil pinawalan si Grandpa ng tiwala kay Ethan. Paano si Ginoong Ethan, isang patriarka ganap na nahuhumaling sa isang babae, ay maaari pang mamuno sa pamilya Davis? Si Grandpa ay nagpapadala sa kanya ng mensahe. At binibigyan ako ng pagkakataon. Ang pamilya Davis ay hindi nagdaraos ng handaan ng walang dahilan. Ano ang okasyon ngayon? Narinig ko si matandang Ginoong Davis ay hindi maganda ang kalagayan. Maaaring may kaugnayan yun. 1. Posible. Ang pamilya Davis ay umuunlad sa mga taong ito. Kung may mangyari kay matandang Ginoong Davis, Huwag kang magsalita ng masama. Narito na ang dakilang manggagamot. ito ang dakilang manggagamot. Gaya ng inaasahan sa pamilya Davis. Talagang napakuha nila ang mailap na dakilang manggagamot na pumunta, makaka-recover na si Ginoong Davis. Narito na si Ginoong Davis. Maligayang pagdating, Ginoong Davis. Sino ang babaeng iyon at ang maliit na batang babae na kasama ni Patriarka Ethan at ni Ginoong Davis? Talagang nakakalakad sila kasama ni Patriarka Ethan at ni Ginoong Davis. Evan ko. Grandpa, ito ang maalamat na dakilang manggagamot mula sa sentralya. Ang dakilang manggagamot. Matagal na akong may sakit. Salamat sa iyong pagod, Ginoo. Pakiusap, wag na kayong magpakapormal, Ginoong Davis. Dahil nandito na ako, gagawin ko ang aking makakaya. Hayaan muna nating suriin ang dakilang manggagamot si Grandpa Henry. Kung pagsamahin natin ang ating mga natuklasan, ang diagnosis ay magiging mas tumpak. Ginoong Davis, ang inyong vital energy ay lubhang naubos. Ito ay hindi lamang isang sakit. Ito ay lason. May nagsabi, kung meron tayong siyam na pagliko na lingzi, maaaring gamutin ito ang lason ng aking lolo. Sino? Kahit ako ay wala nang magagawa sa lason na ito. Sino sa mundong ito ang nangangahas na magsabi nito? Ako. Kalokohan. Kung ako ang dakilang manggagamot ay hindi makapagpagaling ng pasyente, walang sino man sa mundo ang makakaya. Bukod, ang siyam na pagliko na lingzi ay pangunahing nagpapalakas ng sigla, hindi dugo at ki. Kung mamadali kang gamitin ito, mapapatay mo lang si matandang Ginoong Davis. Dahil hindi sapat ang iyong kakayahan, hindi mo alam ang tunay na kapangyarihan ng siyam na pagliko na lingji. Binibini dekada na akong nagsasanay ng medisina at nailigtas na mas maraming buhay kaysa sa nakita mo. Bakit ko ipagkakatiwala sa iyo ang kayamanan ng aming sektor? Dahil lubos akong siguradong kayang gamutin si Grandpa Davis. Huwag mag-alala, proyekto lang ito, iyon lang. Simple. Bumalik ka at maghintay muna. Ginoong Victor, dinala ng patriarka ang dakilang manggagamot upang gamutin si matandang Ginoong Davis na natuklasan na lason siya. Ano?
Kumusta siya ngayon? Binigyan siya ng dakilang mga gamot ng dalawang akupunktur na paggamot pero hindi ito na-neutralize ng lason. Pero ang babaeng dinala ng patriarka ay nagsabing kaya niya. Imposible. 5 taon akong kasal kay Clara at hindi niya sinabing marunong siya sa medisina. Sinusubukan ba niyang lokohin ang lahat para lang makakuha ng atensyon? Eksakto. Si Clara ay ginagawa ang lahat para makapag-asawa sa pamilya Davis. Victor, Ginoong Ethan, hindi natin siya pwedeng hayaan na gawin ito. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng aking grandpa. Sumama ka sa akin. Kung kaya niya talagang gamutin siya, masasayang lahat ng aking plano. Clara, para makapasok sa pamilya Davis, gagawin mo ang lahat, hindi ba? Kung may mangyari kay matandang Ginoong Davis sa iyong mga kamay, walang sino man sa atin ang makakatakas ng madali. Sinusubukan ko ring iligtas ka, alam mo ba? Binibini, huwag kang magmayabang ng maaga. Ang sektor medikal ng Hilaga ay naipasa na sa loob ng 1,000 taon. Natutunan ko ang kompendyum ng mga halamang gamot mula mismo sa dakilang maestro. Maaari bang ikumpara ng isang batang bastos na tulad mo? Ikaw, personal na tinuruan ng dakilang maestro? Ano ang tawag mo dito? Sektor medikal ng Hilaga. Ang tanda ng dakilang maestro. Paano mo nakuha ang tandang ito? 10 taon na ang nakalipas. Namatay ang aking guro. Ako ang naging ika-38 na dakilang maestro ng sektor medikal ng Hilaga. Dahil sa mga bagay-bagay sa pamilya, pinadala ko ang kompendyum ng mga halamang gamot sa pinakamahusay na alagad ng sektor. At ang alagad na iyon ay ikaw. Ang dakilang manggagamot, alagad ng sektor medikal ng Hilaga, ay bumabati sa dakilang maestro. Napakabulag ko. Nasaktan ko ang dakilang maestro. Parusahan mo ako. Clara? Kahit ang sektor medikal ng Hilaga ay nasa ilalim ng iyong kontrol. Magaling, magaling, magaling. May kakayahan si Clara, walang duda. Tama si Grandpa tungkol sa iyo. Ano? Itong binibining Clara ay talagang pinuno ng sektor medikal ng Hilaga. Kaya pala, pinahahalagahan siya ni matandang Ginoong Davis. Kaya mayroon siyang ganoon kataas na katayuan. Tumayo ka. Ibaba mo sa akin ang siyam na pagliko na lingzi. Oo, Grandpa Davis, aalisin ko ang lason para sa iyo ngayon. Maaaring masakit ng konti. Tiyaga lang. magaling Clara. Nagtitiwala si Grandpa sa iyo. See ya, Mom. Teka, Oliver. Ethan, ang babaeng ito ay hindi marunong magpagaling. Bakit mo pinagsapalaran ang buhay ni Grandpa? Anong nangyayari? Ano ang ibig sabihin ni Ginoong Victor? Maaaring peke ang pagkakakilanlan ng babaeng ito. Maaari bang magpagaling si Clara? Mas kilala ko siya kaysa sa iyo. Lumabas ka. May sanga. Ikaw dapat ang umalis. Hindi ko kayang tumayo lang dito at hayaan kang ipasa ang buhay ni Grandpa sa isang manloloko. Sinusubukan ni Oliver na gamitin si Victor laban sa akin at kay Ethan. May binabalak talaga si Oliver. Oliver, ang hindi mo alam ay na ang babaeng ito ay dating asawa ni Ginoong Sterling na nasa tabi ko. Dati siyang tindera ng isda sa palengke. Anong kakayahan mayroon ang isang tulad niya para gamutin ang sakit ng lolo ko? Sinabi ko na sa iyo, hindi ito kaya ng dakilang manggagamot. Napakabata ng babaeng ito. Paano niya ito gagamutin? Pero ngayon lang, lumuhod ang dakilang manggagamot at tinawag siyang dakilang maestro. Gaano na siya katagal naging dakilang maestro? Malamang hindi kasing husay ng dakilang manggagamot ang kakayahan niya. Clara? Sabi mo marunong ka ng medisina? 5 taon akong kasal sa iyo at hindi kita nakitang nagbukas ng libro ng medisina. Ako ang presidente ng Sterling Group sa lungsod ng Acacia, Victor Sterling. Isinusumpa ko sa aking reputasyon. Tama, si Ginoong Ethan. Victor, 5 taong kasal at hindi mo ako kilala. At ngayon, hinahayaan mong gamitin ka bilang pawn ng iba. Sige, hayaan mong ipakita ko kung sino ang babaeng itinulak mo palayo talaga. Victor, para lang makalapit kay Ginoong Ethan, bumababa ka sa ganyang paraan? Sinasabi ko lang ang totoo. Clara, mas mabuting umalis ka na ngayon. Kung may mangyari kay matandang Ginoong Davis, hindi mo kaya ang responsibilidad. Ethan, narinig mo iyon. Inirespeto kita bilang kapatid, pero ang buhay ni Grandpa, hindi ko ito pwedeng baliwalain. Si. Dahil sigurado kayong lahat na hindi ako doktor, magtaya tayo, okay? Pusta? Anong gusto mong ipusta? Natatakot ka na may mangyari kay Grandpa Henry. Naiintindihan ko. Sige, 3 karayom lang ang gagamitin ko. Kung pagkatapos ng 3 karayom na iyon, hindi gumaling ang lason ni Grandpa Henry, pangako, hindi na ako muling tatapak sa bahay ng pamilya Davis. Tindera ka lang ng isda. Kung tatapak ka man sa bahay ng Davis o hindi, sino bang pakialam? Paano kung idagdag ko ang posisyon ng patriarka? Kung hindi mapagaling ni Clara si Grandpa? Ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng patriarka. Ethan, Nagtitiwala ako sa iyo. Posisyon lang ng patriarka iyon. Kumpara sa iyo, wala iyon. Sige, gusto kong makita pagkatapos patayin ni Clara ang kanyang lolo. Kung kaya pa niyang gampanan ng tapat na kasintahan. Sige, deal. Kung pagkatapos ng 3 karayom, talagang gumaling si Grandpa, ililipat ko ang lahat ng aking ari-arian sa aking kapatid na lalaki at luluhod at hihingi ng tawad kay binibining Clara. usap na tayo. Well, ayos lang. Hayaan mong turuan ka ni Clara ng leksyon. Clara, ipinagkakatiwala ko ang aking buhay sa iyo. Sige, magpatuloy ka. Grandpa Henry, buksan mo ang iyong bibig. Unang karayom, alisin ang bara sa mga meridian. Ikalawang karayom, pasiglahin ang dugo. Ikatlong karayom, ibalik ang pinagmulan. Ihugot ang mga karayom. Grandpa, ano ang pakiramdam mo? Nagpapanggap lang. 3 karayom lang gagamutin ng lason? Sino ka ba sa akala mo? Milagrosong doktor? Tingnan mo ang sarili mo. Grandpa, Ah, dumudugo siya. May mali. sinabi ko sa iyo na huwag magtiwala sa babaeng ito. Kuya, ito ba ang babaeng pinoprotektahan mo? Mga guwardiya. Mas mabuti. Ang makamandag na dugo na ito ay nakulong sa akin ng napakatagal. Ano? Imposible. Ngayon, ano ang masasabi mo? Victor,
Nakikita mo akong gamutin si matandang Ginoong Davis at hindi ako pinalayas ng pamilya Davis? Nadidismaya ka? Ako? Hindi naman. Dahil magaling kang doktor. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Victor, 5 taon ng mga panggamot na pagkain na ginawa ko para sa'yo at nasayang lang? Hindi mo lang talaga ako pinahalagahan. Oliver, ano ang masasabi mo para sa iyong sarili? Oliver, 3 buwan na ang nakalipas. Nagkita kayo ng lihim ng maestro ng lason, nagpadala ng 50 milyong dolyar para bilhin ang lihim na lason at nilagay ito sa tonic ni Grandpa. Ang ebidensya at mga saksi ay narito lahat. Tingnan mo mismo. Isang anak ng angkan ng Davis ang nawala. Hindi ko ito nakayanan, kaya ibinalik kita. Hindi akalain na magbabalik ako ng isang ahas. Grandpa, nagkamali ako. Niloko ako ni Arthur Vance. Siya ang may sala. Kasali rin ba ang pamilya Vance dito? Tama na, mga guwardiya. Simula ngayon, si Oliver Davis ay tinanggal sa talaan ng pamilya Davis, pinalayas mula sa pamilya Davis, at hindi na muling tatapak sa bahay na ito. Grandpa, hindi mo to magagawa sa akin. Pakiusap. Akala mo ba tapos na ang pagpapalaya sa akin? Si matandang Ginoong Davis ay mayroon pa rin ang ikalawang yugto ng lason sa loob niya. Kung ako ay babagsak, kasama ninyo akong lahat. Sandali, may ikalawang yugto? Matapos man-neutralize ang unang yugto ng lason, ang ikalawang yugto na nakatago sa ilalim ay nahayag. Ngayon, kailangan natin ng isang himalang halaman para linisin ang utak ng buto para gamutin siya ng lubusan. Anong halaman? Isang 500 taong gulang. Bulaklak ng buto ng Phoenix. Isang 500 taong gulang na bulaklak ng buto ng Phoenix? Ang gayong himalang halaman, hindi mabibili kahit sa pera. Narinig ko na para sa himalang halaman na ito, ang isang kalulot ay maaaring magpahaba ng buhay mo ng mga taon. Ang isa na lumitaw ilang taon na ang nakalipas ay kinuha ng pamilya Vance, isa sa 3 nangungunang nakatagong pamilya bilang kanilang pamana. Maliban doon, sa buong Centralia, wala kang makikitang pangalawa. Clara, maaari ba tayong gumamit ng iba? Hindi! Tanging ang bulaklak ng buto ng Phoenix ang makakaya man-neutralize ang lason sa katawan ni matandang Ginoong Davis. Ang ibang gamot ay magiging pagkain para sa lason at pabilisin ang epekto. Ang pamilya Vance, makikipag-ugnayan ako kaagad sa kanilang patriarka. Ang pangatlong pinakamalaking nakatagong pamilya, patriarka ng pamilya Vance, Arthur Vance. Matandang Ginoong Davis, akala ko ikaw, matandang lalaki, ay namatay na sa lason. Magbibigay sana ako ng insenso para sa iyo. Hindi ko inakala. Nabuhay ka pa. Mukhang hindi sapat ang lakas ng chain poison na iyon. Hindi ka pinatay, matandang hukluban. Arthur Vance, inutusan mo si Oliver Davis na gawin iyon. Ano kung ginawa ko? Kung gusto mo ang bulaklak ng buto ng Phoenix upang gamutin ang ikalawang yugto ng lason, ipagpalit ang pamilya Davis para dito. Sa panaginip mo. Pagkatapos, panoorin mong mamatay ang matandang hukluban na ito. Kung wala ang bulaklak ng buto ng Phoenix, mamamatay siya sa loob ng 3 buwan dahil sa ikalawang yugto ng lason. Binibining Clara. Ako ay direktang angkan ng pamilya Vance. Maaari kong makuha ang bulaklak ng buto ng Phoenix, ngunit kailangan kong bumalik sa tirahan ng Vance ng personal. Sigurado ka ba? Bigyan mo lang ako ng 2 oras. Binibining Clara. Sino ang taong iyon? Kukunin namin ang bulaklak ng buto ng Phoenix ng mag-isa. Ikaw? Mag-isa? Ang bulaklak ng buto ng Phoenix ay ang pinakamahalagang pag-aari ng pamilya Vance. Walang makakakuha nito, kundi ako. Kahit gaano ka kagaling, Ethan Davis, hindi mo ipagkakasugal ang buhay ng iyong lolo. Kung ganoon, ibigay na lang sa amin ang pamilya Davis. Ibigay sa iyo? Ang lakas ng loob mo. Naglakas loob kang tumaya? Pumusta ka? Sino yan? Bakit pamilyar ang itsura niya? Anong pusta? Kung makukuha ko ang bulaklak ng buto ng Phoenix at mapagaling si Grandpa Davis, bibigyan mo ako ng 10 bilyong piso. Hemp. At paano kung hindi mo kaya? Kung mabigo siya, gaya ng sinabi mo, ibibigay ko ang pamilya Davis. See? Clara, sigurado ka ba dito? Grandpa Davis, huwag kang mag-alala. Tapos na ang oras. Nasaan ang backup mo? Tama na. Dahil hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa iyo, huwag mo akong sisihin kung maglalaro ako ng mabagsik. Ang bulaklak ng buto ng Phoenix?
Hindi mo ito makukuha sa buhay mo, ha? Binibining Clara? Nakuha ko na ang bulaklak ng buto ng Phoenix. Imposible. Ang bulaklak ng buto ng Phoenix ay pinakamalaking kayamanan ng pamilya Vance. Paano nakuha? Arthur, baka nakalimutan mo. Isa akong Vance. At ang tanging direktang bloodline. Ikaw? Si Lucas Vance? Hindi ka ba dapat patay mahigit 1 dekada na ang nakalipas? Noong namatay ang aking mga magulang, para sa yaman ng pamilya, pinagpalo mo ako ng husto at iniwan mo ako sa ilang. Malas mo, nakaligtas ako. Ako ay pinatira ni Binibining Clara. Hindi ko alam na si Lucas ay may ganoong nakaraan. Sa lahat ng mga taon, upang sundan si Binibining Clara, isinuko ko ang pagbabalik sa pamilya Vance. Ngunit bilang nag-iisang direktang angkan ng pamilya Vance, isang bulaklak ng buto ng Phoenix lang, wala yon. Kung gusto ito ni Binibining Clara, kukunin ko ito para sa kanya. Hindi ako nagkamali sa iyo. Ang damdamin ni Lucas para kay Clara ay higit pa sa katapatan. Pero sinusubukan mong kunin si Clara sa akin, sa panaginip mo. Gagamutin ko na si Grandpa. Huwag kalimutan ang iyong pangako. Ang bango. Ito pala ang maalamat na bulaklak ng buto ng Phoenix. Ang bango pa lang ay nagpapaliwanag ng isip ko. Ako. Wala na ang sikip sa dibdib ko. Gaan na gaan ang pakiramdam ko. At hindi ko na kailangan ang wheelchair. Binabati kita, Grandpa. Wala na lahat ang lason sa katawan mo. Clara, iniligtas mo ako ng 2 beses. Ang utang na ito ng pasasalamat, hinding-hindi malilimutan ng pamilya Davis. May tao. Ilipat ang 5% ng aking shares sa Davis Group kay Clara. 5% ng Davis Group, iyan ay 10 bilyong piso. Gawin mo. Si Clara? Salamat. Si nanay ay napakahusay. Hindi lang si Clara may ganyang kakayahang medikal, nakuha pa niya ang kayamanan ng pamilya Vance. Kaya lahat ng sinabi niya kanina, maaari bang si Clara ay talagang tagapagmana ng isang malaking pamilya? At tinutulungan niya ako sa lahat ng panahon, ngunit hindi ako naniwala sa kanya at hinamak ko siya. mukhang bigo ang aming plano. Tara na, Oliver. Arthur Vance, may nakalimutan ka? Ano? 10 bilyong piso? Akala mo bibigyan kita ng 10 bilyon sa panaginip mo? Arthur Vance, yang 10 bilyon, babayaran mo o hindi? Arthur Vance, 10 bilyong piso, magbabayad ka ba o hindi? Umalis na tayo. 10 bilyong piso, ako mismo ang maghahatid nito. Clara. Sumama ka sa akin. Binibining Clara. May mahalaga akong sasabihin sa iyo. Ginong Ethan, saan mo ako dadalhin? Ginong Ethan, Victor, wala na kayo. Ginong Ethan, bakit ang sama ng mukha mo? Lakas ng loob mo akong tanungin? Kung hindi dahil sa'yo, mapapaalis ba ako ng pamilya Davis ng lolo ko sa harap ng lahat? Kasalanan mo lahat ito. Pinaniwala mo ako na si Clara ay walang silbi. Pero hindi lang siya pambihira. Nagaling pa niya ang lolo ko sa lason. Ito ba ang tinatawag mong kasintahan? Ginoong Ethan, hindi namin alam na mangyayari ito. Hindi ba sinabi mo na gusto mong makipagtulungan kay Victor? Tapusin muna natin ang kooperasyon, saka natin harapin ang kasintahang iyon. Honey, Oliver, pinalayas ka na sa pamilya Davis. Ang pamilya Sterling ko ay hindi man katulad ng pamilya Davis. Pero mas magaling pa rin kami sa'yo. Anong karapatan mong saktan ng tatay ko? Ano ngayon kung sinaktan ko siya? Patriarca Vance. Ito ang sinabi ko sa iyo, ang dating asawa ni Clara. Narinig ko na dati siyang tagasunod ni Clara. Kung mahuli mo siya at bantaan si Clara, tiyak na makakansela ang 10 bilyong piso. Maghanap ka lang ng paraan para makatakas ako pakiusap. Sige. May nararamdaman pa ba si Clara para sa akin? Darating ba siya para iligtas ako? Ano? Sinabi ni matandang Ginoong Vance na ang mga taong sumubok na patayin ako ay sina Arthur Vance at Oliver Davis. Oo. Si Arthur Vance ay ambisyoso. Palagi niyang gustong lamunin ang mga pamilya Quinn at Davis para gawing tunay na pinuno ng sentralya ang pamilya Vance.
Kaya lihim niyang ibinalik si Oliver Davis para magdulot ng gulo sa pamilya Davis. Nagpadala rin siya ng tao para patayin ako, ang tanging tagapagmana ng pamilya Quinn. Walang hanggan ang kasakiman ng isang tao. Hindi ba siya takot na mabulunan? Ito ay nakakasakit sa pamilya Davis at sa pamilya Quinn. Dapat malaman ni matandang Ginoong Vance na tauhan ka na ni Clara. Bakit kanya sasabihan? Nagtiwala ako kay Lucas, pero kakaiba nga ang pag-uugali ni matandang Ginoong Vance. Dahil palaging pinaghihinalaan ni Lolo na si Arthur Vance ang may kinalaman sa pagkamatay ng mga magulang ko, kaya pagkatapos akong kilalanin, gusto niya akong hubugin. At sinabi ko kay Lolo na kahit anuman ang aking pagkakakilanlan ang buhay ko, ay pag-aari na ni Binibining Clara. Hindi ko hahayaan na may manakit kay Binibining Clara. Kahit ang sarili ko. Noon, pinipigilan ni Lucas ang sarili dahil sa kanyang katayuan at hindi kailanman nangahas na ipakita ang kanyang nararamdaman. Ngayong kinilala na ng pamilya Vance, gusto niyang makipag-agawan sa akin para kay Clara. Clara? Balak mo bang pumunta sa pamilya Vance susunod? Dahil alam ko na kung sino ang kaaway ko, kailangan kong tapusin ito ng mag-isa. Clara, sasamahan kita. Binibining Clara, nais kong samahan kayo. Lucas, dahil hindi ka pa dati bumalik sa pamilya Vance, ibig sabihin ay ayaw mong makilala. Kung ganoon, hayaan ninyo kaming dalawa ni Clara na pumunta. Ligtas na ligtas si Clara sa akin. Patriarcha Ethan, kinilala na ako. Hindi na ito maaaring bawiin. Bukod pa rito, mas marami akong magagawa sa pamilya Vance kaysa sa iyo. Mas bagay akong sumama kay Binibining Clara. Mambo bola. Nagseselos ka ba? Tama na, ano bang ginagawa ninyong dalawa? Tigilan niyo na ang pagtatalo. Sabay-sabay tayong pupunta. Arthur Vance, oras na para bayaran ang utang mula 5 taon na ang nakaraan. Clara, nasabi ko na kay Grandpa, pwede siyang magdala ng tao kahit kailan. Binibining Clara, sige na at makipagkita kay Arthur Vance. Susubukan ko ang aking makakaya para mahikayat ang iba pang pamilya Vance. Patriarka, Clara Quinn dinala ang patriarka ng pamilya Davis, Ethan Davis, kasama niya. Ano pa ang hinihintay natin? Tara na. Ito ang ari-arian ng Vance, teritoryo natin. Hindi sila makakatakas. Ano ang pagmamadali? Una, dalhin ang 3 talunan mula sa pamilya Sterling. Hayaan silang makita kung ano ang mangyayari kapag ginulo mo si Arthur Vance. Magsasaya ako sa kanila. Naiintindihan. Clara, ang aking munting sinta. Ang tapang mo para pumunta dito. Kasalanan mo lahat kaya tayo nadamay dito. Kung hindi, hindi tayo mahuhuli. At mabubugbog ng ganito. Clara. Ang pamilya Vance ay sobrang walang awa. Si Oliver Davis, nang siya ay naging walang silbi, ay pinatay sa pambubugbog ni Arthur Vance. Pakiusap, iligtas mo kami. Ayokong mamatay. Patay na si Oliver Davis. Nakipagsabatan si Oliver Davis kay Arthur Vance at ginawa ang lahat ng mga masasamang bagay na iyon. Karapat-dapat sa kanya iyon. Karapat-dapat siya. Pero hindi ako nakapaghiganti mismo. Sayang. Clara, pumunta ka para sa akin. Nagmamalasakit ka pa ba sa akin, di ba? May nararamdaman pa ako sa'yo. Victor, sinusubukan mo ba akong kasuklam-suklam? Clara, alam kong naging bastos ako dati. Kaya galit ka sa akin. Pero ngayon, alam kong mali ako. Pasensya na. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano ka nagsakripisyo para sa akin. Pero ako, dahil sa aking nakakaawang pagmamataas at dahil kay Chloe na nagsinungaling sa akin, ay nakipaghiwalay sa'yo. Ako ay isang halimaw. Anak, tumahimik ka. Si Clara lang ang makakapagligtas sa atin ngayon. Clara, pinagsisisihan ko ito. Alam kong may pakialam ka pa rin sa akin. Nangangako akong aalagaan kita mula ngayon at babawi ako sa iyo sa natitirang buhay ko. Bigyan mo ako ng pagkakataon, okay? Clara, huwag kang maniwala sa kanya. Nakikita niya ang halaga mo at gusto lang niyang patuloy na gamitin ka. Clara, magsimula tayong muli. Tama si Ethan. Hindi mo pinagsisisihan ang pananakit sa akin. Pinagsisisihan mong mawalan ng kapakipakinabang na kasangkapan. Nakaluhod ka rito at nagmamakaawa sa akin. Hindi dahil mahal na mahal mo ako, kundi dahil gusto mong mabuhay. Tama? Hindi yan totoo. Clara, mahal na mahal kita. Gusto kong bumawi sa'yo. Gaano kalaki ang pagmamahal? Baka kaunti lang, pero wala akong pakialam. Clara, huwag kang walang utang na loob. Humihingi na ng tawad si Victor. Ano pa ba ang gusto mo? Manahimik ka. Binibining Clara, Patriarka Ethan. Mabilis ka dumating. Handa na ba ang 20 bilyong dolyar? May kapal ka pa ng mukha para humingi ng 20 bilyong dolyar?
Handa na ba ang 20 bilyong dolyar? Clara Quinn, Ethan Davis, himulat mo ang iyong mga mata, tingnan ang kalagayan ng 3 taong ito. Iyan ang mangyayari kapag sumalungat ka sa pamilya Vance. Kung matalino ka, lumuhod ka, at magmakaawa sa amin ngayon, baka makalabas ka pang buhay. Sinusubukan ba ng pamilya Vance na umatras? Kung gayon, kailangan mong tingnan kung pumapayag ang pamilya Davis. Ethan, huwag mong gamitin ang pamilya Davis para takutin ako. Ito ang teritoryo ng pamilya Vance. Matagal na akong nasa larong ito. Wala pang nangahas na ipahiya ako. At humihingi ka pa ng kabayaran? Kung gayon, ano ang gusto mo? Titiyakin ko na may pera ka pero hindi ka mabubuhay upang gastusin ito. Mga tauhan. Clara, ngayon, walang takas para sa iyo. Yun ba ang lahat sa kanila? Victor, lumayo ka. Huwag kang mapasama sa putukan. Hindi, gusto kong iligtas si Clara. Clara, mag-ingat. Clara, pumunta ka sa impyerno. Tumigo. Ethan, Ayos lang ako. Ming-er, Dad, wag mo silang paalisin. pinilay mo ang anak ko. naglakas loob kang saktan si Ethan? Eh di alam mo ang resulta. Clara, gusto kitang patayin. Ipapalibing ko kayong lahat kasama ng anak ko. Ipinatawag ko na ang lahat ng elite ng pamilya Vance. Ngayon, walang sino man sa inyo ang makakalabas ng buhay. Lahat ng elite ng pamilya Vance, alam ng lahat sa Centralia na ang 3 nakatagong pamilya bawat isa ay may 1,000 miyembro ng Death Squad. Kahit isang Diyos ay hindi makakatakas mula rito. Wala kaming pakialam. Patriarka Vance, patayin mo siya kung gusto mo. Hayaan mo kaming umalis. Oo. Ang anak ko ay hiwalay na kay Clara. Wala na kaming kinalaman sa kanya. Mom! Dad! Tumahimik kayo! Kasalanan ko na naman ito. Clara, pasensya na. Nasaktan na naman kita. Kung ano-ano na ang ginagawa ko para patunayan ang sarili ko. Pero ang ending, nagdudulot lang ako ng problema sa iyo. Narinig mo yon? Nakarating na ang mga elite ng aking pamilya Vance. Tapos na. Ayokong mamatay. Clara, kung may susunod na buhay, ako naman ang magprotekta sa iyo. Hindi na kailangan. Si Clara ay mayroon na sa akin. Mamamatay ka na? At naglalandian ka pa? Akala mo ba ang mga elite ng pamilya Vance wala lang? Gusto mo bang paghiwalayin kita? Paghiwalayin mo kami? Arthur, sigurado ka bang ang mga darating ay mga tauhan mo ng pamilya Vance? Arthur Vance. Sigurado ka bang ang darating ay mula sa pamilya Vance? Sigurado ka bang ang darating ay mula sa pamilya Vance? Anong ibig mong sabihin? Arthur Vance, lakas ng loob mo. Pinakialaman mo ang apo ko at si Clara. Binibining Clara. Okay ka lang? Anong ginagawa ng pamilya Davis dito? At Dad, tinutulungan mo ang mga dayuhan? Dayuhan? Arthur Vance, sinaktan mo ang sarili mong kapatid, pinag-usig mo ang sarili mong pamangkin, at ang kapal ng mukha mo para tawaging dayuhan ng iba. Dad, anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Sinabi sa akin ni Lucas ang lahat. Ikaw ang nanakit sa panganay mong kapatid at kay Lucas. Sa lahat ng taon, nasa kamay mo ang pamilya Vance at bumaba ang kalidad. Lakas loob mo pang atakihin ang pamilya Davis at Quinn ng sabay. Dad, Ginawa ko ang lahat para sa pamilya Vance. Kalawang, ginawa mo ito para sa sarili mong ambisyon. ano bang mali sa ginawa ko? Mas magaling ako kaysa sa panganay kong kapatid. Bakit siya dapat ang patriarka? Kaya nakipagsabwatan ka kay Oliver Davis at nagpadala ng tao para patayin ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Quinn. Clara Quinn? Taga-pamilya Quinn ka? Kaya pala, tama, ako rin ang nag-ayos ng insidenteng iyon. Nagtagumpay na ako. Ano ang magagawa mo sa akin? Lakas ng loob mong magbalak laban sa pamilya Quinn? Patay ka. At ang pamilya Davis. Arthur Vance, nakipagsabwatan ka kay Oliver Davis para lasunin ang lolo ko. Aayusin natin ang isyong ito ngayon. Sa tingin mo sapat na ang mga taong ito para patayin ako? Sa tingin mo sapat na ang mga taong ito para patayin ako? Ito ang aking teritoryo. Pinalibutan ko ng lubusan ang lugar na ito. Dahil alam ninyong lahat ang aking plano, walang aalis ngayon. Ang tapang mo, traidor. Anong dapat ikatakot? Tatay, kung kakampi ka sa mga tagalabas, sabay-sabay tayong babagsak.
Arthur, akala mo ikaw lang ang may nakatagong alas? Ano? Patriarcha, masamang balita. Pinalibutan ng pamilya Quinn ang ating ari-arian ng Vance. Ano? Kapitan ng guwardiya ng pamilya Quinn, si Leo Quinn. Pagbati, binibining Clara. Huli ako dumating. Kung kailangan, parusahan mo ako. Ngayon, tumayo na. Tamang-tama ang oras. Ikaw ang tagapagmana ng pamilya Quinn, Clara Quinn? Hindi ka namatay noon? Ang tagapagmana ng pamilya Quinn, ang pinuno ng tatlong nangungunang nakatagong pamilya, ang pamilya Quinn mismo. Hindi? Imposible. Ang tagapagmana ng pamilya Quinn, magpapakasal sa isang hamak? Arthur, ngayon ikaw na ang nakulong. Sumuko ka na at gagawin kong walang sakit. Sige. Dahil mamamatay naman ako, isama kita sa kamatayan. Binibining Clara, patay na ang traidor. Binibining Clara, nabigo akong turuan ng tama ang aking anak. Humihingi ako ng paumanhin sa ngalan niya sa iyo at sa pamilya Davis. Hindi na kailangan, matandang Ginoong Vance. Si Arthur ang mananagot sa kanyang mga krimen. Susunod ang pamilya Davis sa pamumuno ni Clara. Salamat, Binibining Clara. Ihahanda ko agad ang kabayaran at ipapadala ito sa ari-arian ng Quinn mamaya. May mga gagawin ako, kaya aalis na ako. Lucas. Ikaw na lang ang direktang tagapagmana ng pamilya Vance ngayon. Manatili ka. Lucas, natagpuan mo na ang iyong pamilya. Manatili. Tungkol naman sa pamilya Quinn, kung gusto mong bumalik, lagi kang malugod na tinatanggap. Pero gusto kong manatili kay Binibining Clara. Lucas, kapag ikaw ay malakas na, saka mo lang tunay na mapoprotektahan ang mga nais mong protektahan. Binibining Clara, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang sino man sa pamilya Vance ang maglalakas loob na saktan ka. Clara, teka. Iyan ang pinuno ng mga nakatagong pamilya. Kung magpakasal muli si Victor kay Clara, simula ngayon, ang ating pamilya Sterling ay magkakaroon ng lahat. Tama. Kailangang samantalahin ni Victor ang pagkakataong ito. Iyan ay isang minahan ng ginto. Clara, ako ay nagkamali ng sobra. Ako ay bulag. Para kay Mia, pakikasalang muli kay Victor. Sumusumpa ako na ituturing kitang sarili kong anak. Oo, kung saktan ka man ni Victor, hindi namin siya hahayaang makatakas. Sinuri ko na. Magandang araw ngayon. Paano kung kayo ni Victor pumunta sa City Hall ngayon din? Tama na. Noong araw, noong pinalayas ninyo si Binibining Clara lumabas, bakit hindi ninyo siya itinuring na pamilya? Ngayong alam na ninyo kung sino siya, gusto ninyong dumikit sa kanya. Huli na. Clara, gusto mo bang lumaki si Mia na walang ama? Kahit na wala kang pakialam sa iyong sarili. Kahit paano, isipin mo si Mia. Ang pagsasalita ng ganito ngayon, hindi ba iyan katawa-tawa? Ang mga bagay-bagay ni Mia ay wala sa inyong pakialam. Aalagaan ko silang mabuti. Tatay? Nanay? Pakiusap, tumigil ka. Clara, naiintindihan ko na ngayon. Kung sa pamilya man o sa kakayahan o damdamin, hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Hindi talaga ako naging karapat-dapat. Hindi kita sinisisi. Sarili ko lang ang sinisisi ko sa pagkakarang ako. Sinira ko ang lahat gamit ang sarili kong mga kamay. Pasensya na sa 5 taon na ito. Salamat. Mula ngayon, alagaan mo ng mabuti ang sarili mo at si Mia. Hindi kita patatawarin. Lucas, Ano ang iyong mga utos, Binibining Clara? ipamalita mo. Simula ngayon, anumang negosyo sa lungsod ng Acacia, anumang pamilya, kung maglakas loob silang makipagtulungan sa mga Sterling, ay gagawin nila akong kaaway, Clara. Naunawaan ko, Binibining Clara. Hindi lang ngayon. Mula ngayon, anumang negosyo ang gustong gawin ng mga Sterling, anumang koneksyon ang gusto nilang gawin, anumang paraan na subukan nilang bumangon, durugin lahat. Sa bawat oras na subukan nilang tumaas, sirain mo sila. 2 beses silang tumaas, sirain mo pareho. Hanggang sa lubusan nilang maunawaan, kung wala ako, Clara, wala sila. Paano ang kumpanya? Ang huling chain ng pondo ay naputol. Lahat ng kasosyo ay umatras. Sabi nila, ito ay utos ng pamilya Quinn. Ang bangko ay naniningil din. Lahat ng ari-arian ay kinumpiska na. Wala na. Lahat ay wala na. Clara, talaga bang wala kang iiwan na paraan para sa akin? Mom, bumalik ka na. Mia, gusto mo bang umuwi kasama si Mom? Bumalik sa sarili nating tahanan? Basta't kasama kita, Mom, kahit saan ay tahanan. Ganito rin ang nararamdaman ni Mom. Mom, gusto kong makipag-usap kay Tito Ethan saglit. Okay lang ba? Siyempre, maghihintay ako sa labas para sa'yo. Mia, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Tito Ethan, ikaw ba ang magiging daddy ko?
Ethan, gawin mo ang gusto mo. Sinusuportahan kita. Maligayang pagbabalik, Binibining Clara. Panahon na para pumalit bilang patriarka. Maligayang pagbabalik, Binibining Clara. Panahon na para pumalit bilang patriarka. Si Lucas Vance ng Pamilya Vance ay nandito na may mga regalo para batiin ka. Binibining Clara, kukunin ko ang kontrol ng Pamilya Vance sa lalong madaling panahon. Mula ngayon, poprotektahan kita. Sige, Binibining Clara, ngayon ang iyong malaking araw. Hindi pa dumarating si Ethan. Lucas, tumigil ka na sa panggagalit. Ethan, ano ang ginagawa mo? Clara, dala ko lahat ng ari-arian ng pamilya Davis. Ngayon, inihahandog ko ang lahat ng yaman ng pamilya Davis bilang aking regalo sa pagtatapat at nakikiusap na pakasalan mo ako. O kaya ako na lang ang magpapakasal sa iyo. Ang mga ari-arian na iyon ay maaaring maging aking dote. Clara, nakikiusap ako sa iyo. Sige, Si Tito Ethan, ang magiging tatay ni Mia. Mahusay. Binibining Clara, basta't masaya ka. Iyon lang ang kailangan ko. ang tapat na puso ay hindi dapat biguin.